Ang unang ginawa ng asawa ng isihi matapos niyang makakita muli ay ang maghain ng diborsyo sa akin. Sabi ng lahat, wala siyang utang na loob at walang modo kahit na inalagaan ko siya ng lubusan sa loob ng 3 taon. Maging ang mga mata niya ay isinugal ko ang buhay ko para lang gumaling siya. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang panlalamig at paglayo, wala akong nararamdamang kalungkutan. Sa halip, lalo akong nakokonsensya. Sa sala, tiningnan ako ni Liuruyan at nagpatuloy, Jiangle, inalagaan mo ako sa loob ng 3 taon na pagiging bulag ko. Maraming salamat. Ngunit ang kasal natin ay mayroon ng kasunduan. Ikaw ang magiging asawa ko para protektahan ako sa mga usap-usapan. Ako naman ang maglutas ng problema sa pananalapi ng kumpanya ng iyong mga adoptive parents. Ngayon, bumalik na si Tian Tizet. Gusto kong makipagbalikan sa kanya. Patawarin mo ako. Pagkatapos ng diborsyo, sa iyo na ang bahay na ito. Bibigyan kita ng 50 milyong bayad sa diborsyo. Pagkasabi nito, hindi na ako nagawang tignan ni Liuruyan. Ngunit ang reaksyon ko ay kalmado. Pumayag ako. Nagulat si Liuruyan sa akin. Walang sigawan, walang galit na pagngangalit. Tanging ngiti lamang ang binigay ko. Huwag kang mag-alala, Liuruyan. Ang kasal natin ay isang kasunduan lamang. Alam ko sa simula pa lang na mayroon kang ibang mahal. Iniligtas mo ang kumpanya ng mga adoptive parents ko. Maraming salamat. Sundin na lang natin ang kasunduan. Kung ano ang sa akin, kukunin ko. Inabot ko kay Liuruyan ang balat na mansanas. Gusto mo ba ng mansanas? Hindi ko alam kung bakit, pero nang makita ako ni Liuruyan na kalmado, bigla siyang nakaramdam ng kawalan. Ang kasunduan natin sa kasal ay 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon ng kaguluhan, magdidiborsyo tayo. Bagaman 3 taon pa lang ang nakalipas, ikaw ang maihawak ng lahat. May karapatan kang magdesisyon sa lahat. Wala akong karapatang tumutol, tama ba? Tinanggap ni Liuruyan ang mansanas mula sa kamay ko ng may komplikadong tingin. Sa oras na iyon, parang biglang nawala ang pagmamahal ko. Maghahanap ako ng oras para lumipat. Hindi ako gagawa ng anumang abala sa inyo. Hindi mo kailangang ibigay sa akin ang bahay. Sundin na lang natin ang kontrata. Ibigay mo sa akin ang 1 trilyon. Pagdating ko sa kwarto ko, nakahinga ako ng maluwag. Nang makita kong nakakakita na ulit si Liuruyan, alam ko na ang kahihinatnan nito. Ngayon, sa 3 taon ng kasal namin, alam ko nang higit pa kaninuman na hindi makakalimutan ni Liuruyan si Tian Tizet, ang unang pag-ibig niya. Maging sa panaginip, tinatawag niya ang pangalan nito. Nang tumawag si Tian Tizet, nang marinig ko ang boses niya, kahit gaano pa ako magpilit, talo na ako. Lumapit ako sa mesa ko. Binuksan ko ang drawer. Kumuha ako ng litrato. Ang babae sa litrato ay kamukha ni Liuruyan. Kung hindi mo alam, aakalain mong magkapatid sila. Patawarin mo ako. Sa mga nakaraang taon, palagi kong tinuring si Liuruyan na kahalili mo. Alam kong hindi ito tama kay Liuruyan. Siya ang nagligtas sa pamilya ko. Kaya sinubukan kong maging mabuti kay Liuruyan. Ngayon, tapos na ang kontrata. Sa wakas, hindi ko na kailangang tiisin ang pagkakonsensya na ito. Ngunit talagang miss na kita. Nasaan ka na? Niyakap ko ang litrato. Sinubukan kong pigilan ang sakit. Biglang may kumatok sa labas. Dali-dali kong itinago ang litrato sa drawer. Sa loob ng 3 taon ng kasal, ngayon lang kumatok si Liuruyan sa kwarto ko. Hindi pa siya pumapasok sa kwarto ko. Madalas pa niya akong binabalaan na huwag akong mag-ilusyon. Kahit nabastusin ako ng hayop, hindi ako papayagan na hawakan ang puso niya. Mula simula hanggang dulo, ang unang pag-ibig lang niya ang si Tian Tizet. Nang makita ni Liuruyan ang namumula kong mga mata, hindi niya alam kung bakit, pero medyo natuwa siya. Pagkatapos kong umiyak, lalo akong naging kaakit-akit. Dati akong nag-aaral ng sining at nagpipiano. Ako ang tipo ng sikat na artistikong lalaki na mailungkot. Nang makakita ulit si Liuruyan, nagulat ang lahat. Sa buhay ni Liuruyan, mataas ang ranggo ng itsura ko. Maging si Tian Tizet ay hindi ako kaya. Ako naman, nang makita ko si Liuruyan, nakita ko ang gintong buhok at ngiti ni Kung Hon, ang unang pag-ibig ko. Halos hindi ako makahinga. Kinumpirma ko na si Liuruyan ay hindi si Kung Hon, kundi ibang babae.
Ang presyo para iligtas ang pamilya Giang ay ang pagpirma namin ni Liu Ruyan ng kontrata sa kasal sa loob ng 5 taon para tulungan ang kumpanya Liu na makaahon mula sa negatibong epekto ng pagkakabawi ng pamilya Liu sa kasunduan sa kasal. Kasabay nito, aalagaan ko si Liu Ruyan. Susundin ko ang lahat ng utos niya. Pagkatapos ng 5 taon, otomatikong madidiborsyo kami. Tatanggap ako ng 1 trilyon. Alam kong hindi ako mahal ni Liu Ruyan. Ang mahal niya ay si Tian Vizet. Si Liu Ruyan ang nagligtas sa pamilya Giang. Ngunit sa tuwing tinuturing ko si Liu Ruyan na kahalili ni Kung Han, lalo na kapag bulag si Liu Ruyan, hindi niya nararamdaman na tinuturing ko siyang kahalili. Kung minsan, nakikita ko ang sarili ko na makasarili, na ginagamit ko ang nagligtas sa akin para lang masiyahan ang personal kong pagnanasa. Nakokonsensya rin ako at doble ang pagiging mabuti kay Liu Ruyan para makabawi sa pagliligtas niya sa akin. Maging ang buhay ko ay isinugal ko para lang subukan ang gamot para gumaling siya. Kaya sa mata ng iba, tapat ako, nagbibigay ng lahat, kahit na isugal ang buhay ko. Ngunit alam ko ang tunay na sakit. Sa wakas, malaya na ako. Hindi ako malungkot kundi masaya. Jiang Le, alam mo na galit ako sa mga nagsisinungaling sa akin. Alam ko ang mga sakripisyo mo sa akin sa loob ng 3 taon. Sabi ng lahat, mahal mo ako. Bagaman nilabag mo ang kontrata, hindi kita sinisisi dahil pinagaling mo ang mga mata ko. Ngunit itinatago mo ang damdamin mo sa akin. Parang tanga tuloy ako. Nakakainis. Hindi ko akalain na sasabihin ni Liu Ruyan ang mga salitang iyon. Ginawa ko iyon para hindi na siya mag-isip at magkaroon ng pasanin. Ngunit diretsong sinabi ni Liu Ruyan. Patawarin mo ako, Liu Ruyan. Ayokong mag-isip ka ng sobra at magpabigat sa iyo. Nagpanggap akong walang alam. Hindi ko masabi na ang mahal ko ay hindi si Liu Ruyan. Ang pagiging mabuti ko kay Liu Ruyan ay dahil kahalili lang siya. Sobra ko siyang masasaktan. Tumingin sa akin si Liu Ruyan ng seryoso. Jiang Le, hindi ka naging pabigat sa akin. Nang marinig ko iyon, natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang gusto ni Liu Ruyan. Napansin ni Liu Ruyan na medyo hindi maganda ang mga salita niya. Bahagya siyang umubo. Bagaman hindi kita kayang mahalin, pinagaling mo ang mga mata ko. Maraming salamat. Iyon ang dapat kong gawin. Kung hindi, bagsak na sana ang pamilya Giang. Nakasulat sa kontrata na dapat kitang alagaan ng maayos. Responsibilidad ko iyon. Jiang Le, gusto kong uminom ng milk tea. Ipagawa mo ako gaya ng dati. Basta hiling ni Liu Ruyan, hindi ako nag-aatubiling pumayag. Pagkaalis ko, hindi agad umalis si Liu Ruyan. Maingat niyang pinagmasdan ang kwarto ko. 3 taon na kaming kasal. Magkahiwalay pa rin kami ng kwarto. Malinis ang kama. Nakatiklop ang kumot na parang tokwa. Maliban sa aparador at mesa, wala nang masyadong gamit. Simple at malinis. May sihi si Liu Ruyan, pero hindi siya nakakaramdam ng kahit anong hindi maganda sa kwartong ito. Sa puntong iyon, napansin ni Liu Ruyan na hindi sarado ang drawer ko. Dahil sa sisi niya, lumapit siya at sinubukang isara ang drawer. Naalala ni Liu Ruyan na nakita niya akong naglagay ng isang bagay sa loob ng drawer. Mukhang kayamanan ko iyon. Nang isipin iyon, nagkaroon ng kuryosidad si Liu Ruyan. Bigla niyang binuksan ang drawer ko. Nang kunin ni Liu Ruyan ang litrato at makita niya ito, parang napunta ang lahat ng dugo sa utak niya. Sa oras na iyon, nagtitimpla ako ng milk tea sa kusina. Maingat kong sinabi sa katulong ang mga detalye. Sa loob ng 3 taon, dahil sa kabaitan ko, nagustuhan ako ng lahat ng tao sa bahay. Maging ang mga mayayaman na pamilya Liu ay hindi ako tinanggap. Sa huli, pinili pa rin ni Liu Ruyan ang unang pag-ibig niya na iniwan siya noon. Tia Zhang, ayos lang. Para sa akin at kay Liu Ruyan, malaya na kami. Akala ni Tia Zhang, nagpapanggap lang ako na malakas. Sa loob ng 3 taon, nakita ng lahat kung gaano ko kamahal si Liu Ruyan. Kung hindi, bakit ko susubukan ang gamot? Jiang Le. Biglang lumitaw si Liu Ruyan sa pintuan ng kusina. Hindi pa siya naging ganito kasama. Liu Ruyan, bakit ka nandito? Malapit na ang milk tea. Tapos na ang ano? Biglang sumugod si Liu Ruyan at itinapon ang milk tea na hindi ko pa tapos gawin. Hindi ako nakapaghanda. Nabahiran ako nito.
Tinitigan ko si Liu Ruyan. Madam, anong nangyari? Natakot si Tiazhang. Si Liu Ruyan ay isang babae na nagtatago ng emosyon. Kalmado siya at natural. Ngunit bakit siya biglang nagalit? Tignan mo ang litrato na ito. Kinuha ni Liu Ruyan ang litrato. Nang makita ko ang litrato, namutla ako. Binuka ko ang bibig ko, ngunit walang lumabas na salita. Jiang Le, hindi ko akalain na isa kang baliw. Naiintindihan ko na itinatago mo ang litrato ko, ngunit ginawa mo pa akong kasama sa litrato. Nakakadiri. Sir, totoo ba ang sinasabi niya? Magpaliwanag ka. Hindi ka naman ganyan, di ba? Jiang Le, kailangan mo talagang magpaliwanag sa akin. Patawarin mo ako, Liu Ruyan. Kinuyom ko ang kamao ko. Kailangan kong tiisin ang lahat. Galit na galit si Liu Ruyan. Itinapon niya ang litrato. Ginawa mo akong bigo. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Umalis ka sa bahay na ito. Lumayo ka. Nabagsak ang litrato. Nasira ang puso ko. Ito ang kaisa-isang litrato namin ni Kung Han. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ko. Yumuko lang ako at nilagpasan si Liu Ruyan sa pintuan ng mansyon. Tiningnan ko ang lugar na tinitirhan ko sa loob ng 3 taon. Huminga ako ng malalim. Sa wakas, tapos na ang lahat. Bumalik si Liu Ruyan sa kwarto. Uminom siya ng alak. Dahil sa galit at alak, medyo namula siya. Hayop na Jiang Le. Naglihim kang kumuha ng litrato ko. Ginawa mo pa akong blonde. Hindi ko alam na gusto niya pala ang blonde. Biglang tumunog ang telepono. Nang makita ni Liu Ruyan na si Qian Zhizhididi ang tumatawag, lumambot ang ekspresyon niya. Sinagot niya ito. Liu Ruyan, pagkatapos kong matapos ang trabaho ko, uuwi na ako. Magkikita ulit tayo. CJ. Tumango si Liu Ruyan. Mukhang hindi ka masaya. Hindi mo pa ba ako pinapatawad? May pag-aalala ang boses ni Tian Tidet. Nagdesisyon na akong makipagdiborsyo kay Jiang Le at maging sa piling mo. Salamat, Liu Ruyan. Kung ayaw mong sabihin, ako na ang magsasabi kay Jiang Le na ako ang mahal mo. Nang marinig ang pangalan ni Jiang Le, sumama ang pakiramdam ni Liu Ruyan. Sige na, Tian Tidet. Susunduin kita sa airport. Hindi na hinintay ni Liu Ruyan na sumagot si Tian Tidet. Inend niya ang tawag. May kumatok sa labas. Pumasok si Zhang na tagapamahala. Nakita niya na medyo gumaan ang ekspresyon ni Liu Ruyan kumpara noong nagalit siya kanina. Sinabi niya, Madam, itatapon ko na ba ang litrato? Pagkatapos magsalita, aalis na sana si Zhang. Ngunit biglang tinawag siya ni Liu Ruyan. Ibigay mo sa akin ang litrato. Sinunod ni Zhang ang sinabi ni Liu Ruyan. Hindi na siya nagsalita. Inabot niya kay Liu Ruyan ang litrato. Sa huli, parang may gustong sabihin si Zhang, ngunit hindi na niya itinuloy. Kung hihingi siya ng tawad para kay Jiang Le, wag na lang. Hindi ko siya mapapatawad. Madam, mukhang luma na ang litrato. Hindi ito edited. Tignan mo. Mukhang 10 taon na ang litrato. Nang marinig iyon ni Liu Ruyan, natigilan siya. Maingat niyang tiningnan ang litrato. Tama si Zhang. Sabihin na nating 10 taon na. At least 7 o 8 taon na ang litrato. Ang mahalaga, 3 taon pa lang kaming kasal. Hindi na nagsalita si Zhang. Umalis na siya. Nag-isip si Liu Ruyan. Bagaman kamukha ni Liu Ruyan ang babae sa litrato, maraming detalye ang iba. Mahaba ang buhok, may uniform, may nunal sa pagitan ng kilay at nakangiti siya. Wala iyon kay Liu Ruyan. Mas lalo siyang nagdududa. Parang tinik sa puso niya. Sa huli, kinuha ni Liu Ruyan ang telepono niya para hanapin ang numero ko para magpaliwanag ako, ngunit napansin ni Liu Ruyan na wala siyang numero ko. Pagkatapos mag-isip, tinawagan ni Liu Ruyan ang kaibigan niya na si Liu Qian. Mabilis na sinagot ang telepono. Liu Ruyan, bakit ka tumatawag ng ganito kaaga? Liu Qian, may numero ka ba ni Jiang Le? Asawa mo siya, bakit mo ako tinatanong? Sinabi mo na ba kay Jiang Le na malapit na tayong maghiwalay? Alam ni Liu Qian na may unang pag-ibig si Liu Ruyan. Gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya. Liu Ruyan, hindi ko alam kung anong sasabihin ko.
Masyadong mabait si Jiang-le sa iyo. Handa siyang isugal ang buhay niya para sa iyo. Si Tian Didede, nang makita kanyang bulag, iniwan kanya ng walang pasabi para ilagay ang pamilya Liu sa alanganing sitwasyon. Hindi na mahalaga sa pamilya Liu. Ngayon, nakakakita ka na ulit, bumalik siya. Hindi ka ba baliw sa kanya? Nainis si Liu Ruyan. Liu Qian, kung wala kang numero ni Jiang-le di. Bagaman naghanda na siya para sa pangangaral, hindi pa rin nakalimutan ni Liu Qian si Liu Ruyan at Tian Didede. Liu Ruyan, kung makikipaghiwalay ka talaga kay Jiang-le, kukunin ko siya. Gwapo si Jiang-le. Inend ni Liu Ruyan ang tawag. Inisip niya na nagbibiro lang si Liu Qian. Kinabukasan, maagang nagising si Liu Ruyan. Pagkababa niya, handa na ang almusal. Uminom muna ng lugaw si Liu Ruyan, ngunit sumimangot siya. Iba ang lasa. Litrato. Hindi natutunan ang isang bowl ng lugaw. Ang walang kwenta. Pagkatapos kong maghilamos, tumunog ang telepono. Sinagot ko ito. Liu, ano ang tawag mo? Tumawag sa akin ang Liu Qian. Liu Qian, anong nangyari? Pinapahanap ka ba ni Liu Ruyan? Hindi ba't nakipaghiwalay ka na kay Liu Ruyan? Okay ka lang ba? Biglang sumakit ang puso ni Liu Qian. Mula sa kwento ni Liu Ruyan, galit siya dahil pinili ni Liu Ruyan ang lalaking nagtaksil sa kanya. Okay lang ako. Kamusta si Liu Ruyan? Nag-aalala ako na nagagalit siya. Asawa mo siya, bakit hindi mo alam kung kamusta siya? Lumipat na ako kay Liu Ruyan. Jiang-le, ang tanga mo. Bakit hindi ka lumaban? Sa oras na iyon, pumasok si Liu Ruyan. Inend ni Liu Qian ang tawag. Liu Ruyan, sino ang nagpainis sa iyo? Ang tanga lang. Liu Ruyan, pinaalis mo na ba si Jiang-le sa bahay? Natigilan si Liu Ruyan. May numero ka na kay Jiang-le? Nagulat si Liu Qian. Kaagad siyang humanap ng dahilan. Kung hindi mo siya pinaalis, bakit ka tumawag kagabi para humingi ng numero niya? Sana sinabi ni litrato. Hindi mahalaga kung itinakda ko at gusto ko ang bawat tao ng bawat tao ng bawat tao ng bawat tao ang bawat tao ng bawat tao ng bawat tao ng bawat tao ay ang nilalaman ng sa iyo na iyong ginawa pa rin sa amin na nagugustuhan ako ng nakakatakot ang isang mundo, Liu Ruyan, ito ay isang mata at ang iyong mata ang lumipat sa iyo na nakatanggap ng kanikanya ang isang nakakatakot ang pagdating ay maaari kang makakuha ng anumang bagay sa ganitong paraan ay tumigil sa anumang hindi kaya. Kundi rin. Nakakakita o pagtawag doon maaari ka ring sa kanya na hindi rin maayos na ginawa namin ay nagsisi at hindi isang pangulo niya ay hindi mo makakamit ang iyo sa nagugustuhan ko upang ikaw ay hindi mo makakamit paano na isang larawan doon. Ang pagtuturo na binubuo ay isa sa mga hindi matindi o hindi na nagbabanggit pa ng sinuman. Sa kanya, may katotohanan na nagbabanggit lamang ito, mayroon kasing matinding larawan sa naganap. Ang binabanggit ay nagbabanggit pa din ng kanya. Ang lahat, gayon paman, ay ang ilan sa iyo na nag-iisip ng ginusto. Anong sinasabi ng matanda na iyon? Ang sakit magsalita. Tumulong si Jiang-le kay Liu Ruyan na gumaling ang mga mata niya, tapos bigla na lang pinaalis ang anak natin. Hindi ba't walang utang na loob yon? Pero si Liu Ruyan ang nagligtas sa pamilya Giang natin. Kung hindi dahil sa tulong ng pamilya Liu, matagal na tayong nagutom. Saka, nabayaran na ng anak natin ang utang na loob na yon. Ano pa bang nagawa niya? Hindi makasagot si Lu Hongna at hindi niya alam ang sasabihin. Tiningnan ni Jiang Ku si Xianve si Lu Hongna at saka ako tiningnan. Anak, huwag ka nang mag-isip. Dito ka na ulit tumira. Alam ni Jiang Ku si Xianve ang nararamdaman ko para kay Liu Ruyan. Sa totoo lang, hindi kami bagay ni Liu Ruyan. Ngayong nakakakita na ulit si Liu Ruyan, lalo na kaming hindi pwede. Nautal na nagsalita si Lu Hongna. Parang wala nang bakante, matanda. Nagalit si Jiang Ku si Xianve. Gusto mo na umuwi ang anak mo, tapos sasabihin mong walang bakante. Hindi ka ba marunong maglinis ng isa pang kwarto? Itapon mo na lahat ng luma mong gamit. Huwag na kayong mag-away, nanay at tatay. Upa na lang ako ng bahay sa labas. Plano ko na rin na bumalik sa pagpipiano. Ngayong nagpalit tayo ng bagong bahay, hindi na kasya ang gamit. Saka mas tahimik sa labas kapag nagpa-practice ako. Mas maganda na sa labas na lang ako tumira.
Nang marinig yon, medyo lumambot ang ekspresyon ng Nanay Jiang. Hindi naman sa ayaw kitang patirahin dito. Alam mo naman na hindi maganda ang sitwasyon natin ngayon. Nakatingin lang ako sa sahig. Kahit na tumulong ang pamilya Liu, nailigtas lang nila ang pamilya Giang mula sa pagbagsak. Ngayon, para lang mapanatili ang pang-araw-araw na gastusin, kinailangan pa naming ibenta ang mansyon at lumipat sa 3 kwartong apartment na to. Okay lang naman dito. Pero ampon ako at may nakababatang kapatid ako na nag-aaral sa ibang bansa. Lahat ng pera ay napupunta sa kapatid ko. Wala nang lugar para sa akin dito. Ang kasal ko kay Liu Ruyan, bukod sa sarili kong gusto, ay para na rin makabayad ng utang na loob sa pamilya Giang. Pagkatapos kong umupo saglit, nagpaalam na ako. Palihim akong tinawag ni Lu Hon na, Jiang Le, hindi pwedeng magsamantala ang pamilya Liu. Kahit kasal lang kayo, tinulungan ng pamilya Liu na mabayaran ang utang natin. Pero tinulungan mo rin naman si Liu Ruyan na gumaling, di ba? Huwag kang magtiwala kung ganoon ka lang katanga. Tandaan mo, sa katapusan ng Hulyo bibigyan ka ng pamilya Liu ng pera. Lumabas si Jiang Kusiseng at sinigawan si Lu Hon na. Lu Hon Death, kung susubukan mong galawin ang pera ni Giang Le, makikipaghiwalay ako sa'yo. Dati nang nahihirapan ang pamilya Giang, pero pinilit mo pa ring magpadala ng malaking pera kay Giang Bi para mag-aral sa ibang bansa. Isa siyang inutil. Si Jiang Le ay isang henyo sa piano. Tapos papadalhan mo sa isang mahirap na school sa ibang bansa. Kulang lang kayo sa pera. Kaya pinakasal mo si Giang Le kay Liu Ruyan para mabayaran ang utang. May konsensya ka pa ba? Tapos gusto mo pang galawin ang pera ni Giang Le? Namumula ang mga mata ni Lu Hon na. Matanda, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko inaambisyon ang pera ni Giang Le. Ayokong napapahamak ang anak ko. Huwag mo akong ituring na kriminal. Medyo sumasakit ang ulo ko. Aawat na sana ako nang biglang huminto ang isang may batch sa tapat ng bahay. Bumaba ang isang taong may karisma at malakas ang personalidad. Si Liu Ruyan yon. Hindi ko akalain na pupunta si Liu Ruyan dito. Medyo nagulat ako. Liu Ruyan, anong ginagawa mo dito? Jiang Le, kailangan nating mag-usap. Sumakay ka sa kotse. Binaliwala lang ni Liu Ruyan sina Giang Kusisen at Lu Hon Ne at tumango lang ng bahagya. Jiang Le, hanggang ngayon wala ka pa bang ipapaliwanag sa akin? Liu Ruyan, pasensya na. Hindi ko dapat ginalaw ang litrato mo. Sa katapusan ng Hulyo, maghahanap ako ng oras para makipaghiwalay. Ibalik mo na rin sa akin ang II at birth certificate ko. Hindi na ako magpapakita sa mundo mo. Ibig sabihin inaamin mo na sinadya mong i-edit ang litrato. Galit na galit si Liu Ruyan. Hirap na rin siyang huminga. Itinaas niya ang kamay niya para sampalin ako. Nakahanda na ako na masampal ni Liu Ruyan at pumikit ako, pero hindi ko naramdaman ang sakit. Jiang Le, inaakala mo bang tanga ako? Kahapon galit na galit ako kaya hindi ko napansin. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na edited ang litrato. Matagal ko nang pinasuri yon. Walang bakas ng pag-edit. Sino yung babaeng blonde? Bakit kamukha ko siya? Ang bagay na ayaw kong mangyari ay nangyari na. Nang makita niyang tahimik lang ako, nagpatuloy si Liu Ruyan. Hindi mo ba sasabihin sa akin? Akala mo hindi ko malalaman? Huwag mo nang palalain. Kaibigan ko siya. Dahil sa ilang dahilan, matagal na kaming hindi nagkikita. Noong unang kita ko sa'yo, nagulat ako dahil kamukha kayo. Pero hindi kayo magkamag-anak. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong mag-isip ka pa. Lumambot ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Anong pangalan niya? Ano ang apelyido niya? Mayroon siyang letra na. Nagkataon lang ba talaga na nakilala ni Giang Le ang isang babae na kamukha ko? Mahalaga ba sa'yo ang litrato na yon? Kaibigan ko siyang mabait. Sobrang lungkot ng ngiti ko. Nainis si Liu Ruyan. Ganun na lang ba yon? Lahat ng pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin nitong 3 taon ay dahil kahalili mo lang ako. Gusto kong tanungin ni Liu Ruyan yon pero hindi niya masabi. Kung maririnig ni Liu Ruyan ang sagot mula sa akin, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Liu Ruyan, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sa loob ng 3 taon, sineryoso ko ang kontrata natin. Niligtas mo ang pamilya Giang at ako.
Sobra akong nagpapasalamat. Kaya hindi ko na ipapaliwanag sa'yo dahil ayokong mag-isip ka pa. Mabilis akong nagpaliwanag. May lungkot sa mga mata ko. Hindi na ako pinansin ni Liu Ruyan, pero gumaan ang pakiramdam niya sa mga sinabi ko. Anong nangyari sa babae na si Kung Hon? Hindi ko rin alam. Noong nagtapos ako, bigla na lang siyang nawala. Ang kaisa-isang alaala na meron ako sa kanya ay ang litrato naming dalawa. Gusto mo bang ibalik ko sa'yo ang litrato? Nang marinig kong sinabi yon ni Liu Ruyan, tiningnan ko siya. Ibinabalik mo sa akin. Plano sanang ibalik ni Liu Ruyan yon, pero nang makita niya akong excited, bigla niyang gustong hindi ibalik sa akin ang litrato. Kailangan mong tuparin ang isang kondisyon ko. Hindi ako nag-alinlangan. Sabihin mo. Anong kondisyon? Anong kondisyon ayo sa'yo? Sobrang importante ba sa'yo ang litrato natin? Jiang Le, huwag kang magsisi. Pagkatapos niyang sabihin yon, hininto niya ang kotse at pinababa ako. Bago pa ako makapagsalita, itinapon sa akin ni Liu Ruyan ang litrato. Kinuha ko kaagad yon. Hindi ko maitago ang saya sa mga mata ko. Salamat, Liu Ruyan. Malamig na nagsalita si Liu Ruyan. May galit sa mga mata niya. Jiang Le, huwag kang magmadali. Hindi lahat kayang bayaran si Liu Ruyan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagmaneho siya at umalis. Kinuha ni Liu Ruyan ang telepono niya at tumawag. Alamin mo ang background ng estudyante sa high school na si Kung Han sa second high school. Gusto ko lahat ng impormasyon niya. Pumunta si Liu Qian sa office niya. Liu Ruyan, sino na naman ang nagpainis sa'yo? Sa apartment ko, may silid kung saan may piano. Puting piano. Iyon ang iniwan ng landlord nang ipaupa niya ang apartment. Kailangan daw na marunong ako magpiano at kailangan kong alagaan ang piano bago bumalik ang landlord. Kaya mura lang ang upa. Bumili ako ng bagong frame at nilagay ko ang litrato namin sa piano kung saan nasisikatan ng araw. Kung Han, maraming nangyari. Ngayon, magpipiano ulit ako. Naniniwala ako, kung buhay ka pa, magkikita rin tayong dalawa. Hinaplos ko ang litrato. Puro masasayang alaala. Biglang tumunog ang telepono ko. Nang makita ko ang pangalan, huminga ako ng malalim bago sagutin ang tawag. Jiang Le. Nagawa mo pa akong tawagan? May boses na babae sa kabilang linya. Pasensya na, Guruji. Nag-alala ako. Huwag na akong bigyan ng dahilan. Hindi pa kita pinapatawad. Medyo malamig ang boses ni Ji Wei. Siya ang music professor ko noong college. Mas alam ni Ji Wei ang talento ko. Ako raw ang henyo sa piano. Inalis ni Guruji ang lahat ng tutol at ibinigay sa akin ang pagkakataon na mag-aral sa Blupong Music Academy. Gusto niyang maging sikat na pianist ako. Kaya, pumunta si Guruji sa bahay ko para hikayatin ako. Gusto niya pa akong pag-aralin. Pero tumanggi ako at nagalit siya. 3 taon pagkatapos, nakatanggap si Guruji ng text. Guruji, gusto ko pa ring magpiano. May pagkakataon pa ba? Umiti ako. Alam kong ito ang huling pagkakataon ko. May flight ako bukas papuntang Beijing. Puntahan mo ako sa airport. Guruji, ito ang huling pagkakataon mo. Ayokong makita na sinayang mo ang talento mo. May gusto ako sa talento mo pero hindi pa kita pinapatawad. Natuwa ako kaagad. Sige po. Maraming salamat, Guruji. Kinabukasan sa airport, naghintay ako sa CE Lounge. Sa takdang oras, may text si Guruji. Pupunta muna ako sa banyo. Hintayin mo ako ng 10 minuto. Pero may isang taong lumapit. Sina Liu Ruyan at Liu Qian. Gulat na gulat si Liu Qian. Jiang Le, anong ginagawa mo dito? Liu Qian. Liu Ruyan. Ang galing naman. Nagpaliwanag ako, susunduin ko ang isang tao. Tiningnan ako ni Liu Ruyan. Jiang Le, sinusundan mo ba ako? Nagulat kami ni Liu Qian. Mabilis kong sinagot. Hindi, Liu Ruyan. Hindi kita sinusundan. Hindi ko nga alam na pupunta ka sa airport ngayon. Liu Ruyan, huwag mo siyang pagbintangan. Hindi ganyan si Jiang Le. Bago pa man makapagsalita si Liu Qian, may tumakbong lalaki at niyakap si Liu Ruyan. Ruyan, miss na kita.
Sa wakas, bumalik na rin ako sa'yo. Si Tian Tia Tiden. Tuwang-tuwa si Liu Ruyan. Tian Tia Tiden huwag kang ganyan. Maraming tao ang nakatingin. Napansin ni Lizzie ang pagbalik ni Liu Ruyan. Bahagyang sumimangot si Liu Ruyan at kumala sa yakap ni Tian Tia Tiden. Sa sobrang tagal niyang bulag, pinagpatuloy niya ang kumpanya ni Liu. Maraming mata ang nakatingin kay Liu Ruyan. Ang mahalaga, nandito pa rin ako. May nakakatakot na ekspresyon si Tian Tia Tiden. Iniwasan ako ni Liu Ruyan. Hindi pwede yon dati. Nang lumingon si Tian Tia Tiden, nagulat siya nang makita ako. Anong ginagawa mo dito? Susundan mo na naman si Ruyan. Susunduin si Liu Ruyan. Sigurado akong sinusundan mo si Liu Ruyan. Sinisira mo ang relasyon namin ni Ruyan. Ang sama mo. Muling tiningnan ako ni Liu Ruyan na may pagdududa. Tinulungan ako ni Liu Qian. Tian Tide, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Susunduin niya ang isang tao dito. Huwag mo siyang pagbintangan. Bago pa man ako makapagsalita, may nagsalita. Jiangle, naghintay ka ba ng matagal? Nakita namin si Jie Wei na lumapit. Guruji, ako na ang magdadala ng gamit mo. Huwag na. Kaya ko. Alam kong galit pa rin sa akin si Jie Wei. Guro, gusto ko nang magpiano ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na ako aayaw. Ipinapangako ko. Tiningnan ako ni Jie Wei. Kung aayaw ka ulit, babaliin ko ang mga kamay mo. Hindi ako natakot sa sinabi niya. Sa halip, seryoso akong nagsalita. Hindi magbabago ang isip ko. 3 taon na. Nagpiano ka ba? Hindi masyado. May lungkot sa mga mata ni Jie Wei. Pag-uwi natin, magpiano ka para sa akin. 3 taon kang hindi nag-practice. Sana hindi ka maging katulad ni Kiden Tiren. Sinayang mo ang talento mo kaya gusto kitang sirain. Naging malapit si Jie Wei sa akin. Naiinis si Liu Qian. May takot sa puso niya. Jiangle, sino siya? Siya si Guro Jie Wei ng Qinghua Music Academy. Guro ko siya sa Music Academy. Babalik na ulit ako sa pagpipiano. Mag-aaral ulit ako kay Guruji. Lalong nainggit si Liu Qian. Nagulat na sinabi ni Liu Ruyan, marunong kang magpiano. Bakit hindi ko pa naririnig na tumugtog ka? Pakiramdam ni Liu Ruyan na hindi niya ako kilala. Umiti lang ako. Sobrang busy ako nitong 3 taon. Ayokong mag-alala pa. Naramdaman ni Liu Ruyan na namumula ang pisngi niya. Akala niya sinusundan ko siya dito. Yun pala susunduin niya ang isang tao. Pasensya na, Jiangle. Nagkamali ako ng isip. Kumaway lang ako. Sa gilid, nakilala ni Jie Wei si Liu Ruyan. Ikaw si Liu Ruyan, di ba? Gumaan na ang pakiramdam niya. Sabay niyang nilisan na ganoong bagay ay isa sa amin, kung sila ba ay nakasali, ay ang isang nagkaroon kay Liu, ngunit mas natutuklasan siyang pinananabik niya kay Mahiya. Tian Dede ay mahihirapan na kung gayon, mas naramdaman ko sa kanya ni ang iba na nakaraan nila, ay ang iyong kung sa iba na nakaraan ikaw na magpagpasabi, sa pagitan ko ng mahilig si Liu, lalong magkakaroon kami ng iba upang dumating. Nang makarating sa akin kung kaya, ng iyong loob. Kung sino kaming nakasanayan sa akin ay may katulad. Nakakita lang ako. Si G ay mag-uusap na walang katulad, si ang aking matalino ni Giang, sinasabi nila ito tuloy. Kung sino kaming ikaw sa kanya ay ang taong ikaw. Ako ay naipagturo sa kanya upang huwag ito isipin ko ang sa ganito. Isang nagiging may kusa ka talaga ang gusto. Sa iyong nag-iisa ay walang pangyayari. Sa aking paningin at wala sa aking kalooban na hindi ko malaman ng sa gayon, kami ay napakaisip na hindi na niya makagusto. Kung may gusto, mag-uumpisa na si Liu at pagbabawa at huwag na lamang siyang makakuha. Kung sino ang iba ko, gusto kong malaman na sa iba kang naipalangin ang magpasya ng kanyang kung ano, ay walang pangyayari, ay kailangan ang tatanggihan sa iyong makamukha kami. Ang unang ginawa ng asawa ng isihi matapos makakita muli ay ang maghain ng diborsyo sa akin. Para sa lahat, ako'y walang utang na loob sa kanya, kahit na sa loob ng 3 taon ay inalagaan ko siya sa bawat detalye. Maging ang kanyang mga mata ay hindi ko ipinagkait na subukan ang gamot upang gumaling siya. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang panlalamig, wala akong nararamdamang sakit.
Sa halip, lalo akong nakokonsensya. Sa sala, si Liwayway ay tahimik na tumingin sa akin at nagpatuloy, Ginoong Santiago, sa loob ng 3 taon ng pagkabulag ko, inalagaan mo ako. Lubos akong nagpapasalamat. Ngunit ang ating kasal ay isang kasunduan lamang. Ikaw bilang aking asawa upang protektahan ako mula sa mga tsismis, at ako naman ang lulutas sa problema sa pananalapi ng kumpanya ng iyong mga magulang. Ngayon, bumalik na si Teodoro. Gusto kong makipagbalikan sa kanya. Paumanhin, Ginoong Santiago. Pagkatapos ng diborsyo, ang bahay na ito ay sa iyo na. Bibigyan kita ng 50 milyon bilang bayad sa diborsyo. Pagkasabi nito, hindi na naglakas loob si Liwayway na tumingin sa akin. Ngunit ang reaksyon ko ay kalmado. Sumang-ayon ako. Gulat na tumingin sa akin si Liwayway. Walang sigawan, walang galit, walang anuman kundi isang ngiti mula sa akin. Huwag kang mag-alala, Liwayway. Ang ating kasal ay isang kasunduan lamang. Alam ko mula sa simula na mayroon kang ibang mahal. Iniligtas mo ang kumpanya ng aking mga magulang, kaya lubos akong nagpapasalamat. Tapusin natin ang kasunduan. Ang anumang pag-aari ko ay akin ang kukunin. Inabot ko kay Liwayway ang mansanas na binalatan ko. Gusto mo ba ng mansanas? Hindi ko alam kung bakit, ngunit nang makita niya akong ganito kapayapa, biglang nakaramdam si Liwayway ng kawalan. Ang kasunduan sa aming kasal ay 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon ng mga pagsubok, maaari na tayong magdiborsyo. Bagaman 3 taon pa lamang ang nakalipas, ikaw ang may kapangyarihan. May karapatan kang magdesisyon sa lahat. Wala akong karapatang tumutol, hindi ba, Liwayway? Tinanggap ni Liwayway ang mansanas mula sa aking kamay na may komplikadong ekspresyon. Sa sandaling ito, naramdaman niyang biglang nawala ang pagmamahal ko. Maghahanap ako ng oras para lumipat. Hindi ako magiging istorbo sa inyo. Hindi mo kailangang ibigay sa akin ang bahay. Sundin na lang natin ang kontrata. Ibigay mo sa akin ang 1 bilyon. Nang makarating ako sa kwarto, nakahinga ako ng maluwag. Nang makita kong nakakita muli si Liwayway, inaasahan ko na ang kahahantungan namin ay ito. Ngayon, 3 taon na ang kasal namin. Alam ko nang higit sa sinuman na hindi kayang kalimutan ni Liwayway si Teodoro, ang kanyang unang pag-ibig. Maging sa panaginip ay tinatawag niya ang pangalan nito. Nang tumawag si Teodoro at marinig ang kanyang boses, kahit anong pilit ko, siguradong talunan ako. Lumapit ako sa aking mesa. Binuksan ko ang drawer at kumuha ng isang litrato. Ang babae sa litrato ay kamukha ni Liwayway. Kung hindi mo alam, aakalaing magkapatid sila. Paumanhin, sa mga nakaraang taon, palagi kong itinuring si Liwayway bilang kapalit mo. Alam kong hindi iyon makatarungan kay Liwayway. Siya ang nagligtas sa buhay ng aking pamilya, kaya sinubukan ko ang lahat para maging mabuti sa kanya. Ngayon, tapos na ang kontrata. Sa wakas, hindi ko na kailangang maramdaman ang pagkakonsensya. Miss na talaga kita. Nasaan ka na? Niyakap ko ang litrato at sinubukang pigilan ang sakit na sumisira sa aking katawan. Biglang may kumatok sa labas. Dagli kong itinago ang litrato sa drawer. 3 taon ng kasal at ngayon lamang kumatok si Liwayway sa kwarto ko. Hindi pa siya pumasok sa kwarto ko. Maging maraming beses na niya akong binabalaan. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Kahit pa ako ay abusuhin ng isang hayop, hindi kita hahayaang hawakan ang isang bahagi ng puso ko. Mula simula hanggang katapusan, ang nag-iisang laman ng puso ko ay si Teodoro. Nakita ni Liwayway na namamaga ang aking mga mata at hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kasiyahan. Matapos umiyak, mas naging kaakit-akit ako. Ako ay dating nag-aaral ng sining at nagpipiano. Ako ang tipo ng artistang lalaki na sikat sa internet. Nang makakita muli si Liwayway, nagulat ang lahat. Sa buhay ni Liwayway, ang aking hitsura ay tiyak na mataas ang ranggo. Maging si Teodoro, ang kanyang unang pag-ibig, ay hindi ako matatalo. Nang una kong makita si Liwayway, nakita ko muli ang gintong buhok at ang ngiti ni Ian, Hon. Muntik na akong hindi makahinga at maraming beses kong kinumpirma na si Liwayway ay hindi si Gen, Hon, kundi isang ibang babae. Ang kapalit para iligtas ang pamilya ni Santiago ay ako at si Liwayway na pumirma sa isang kontrata ng kasal. 5 taon para tulungan ang Liwayway Corporation na makabangon mula sa negatibong epekto mula sa pagkansela ng kasal ng pamilya Ilov.
Kasabay nito, alagaan si Liwayway at sundin ang kanyang mga utos. Pagkatapos ng 5 taon, otomatikong maghihiwalay at makakatanggap ako ng 1 bilyon. Alam ko na hindi ako mahal ni Liwayway. Ang mahal niya ay si Teodoro. Si Liwayway ang nagligtas sa pamilya I. Santiago, ngunit sa tuwing hindi ko sinasadya si Liwayway bilang kapalit ni Han, lalo na noong bulag si Liwayway at hindi niya nararamdaman na itinuturing ko siya bilang kapalit ng ibang babae. Minsan nakikita ko ang aking sarili bilang napaka-immoral. Ginagamit ko ang isang bulag na tagapagligtas upang masiyahan ang aking mga pansariling pagnanasa. Labis akong nakokonsensya at dinoble ko ang aking pagsisikap upang maging mabuti kay Liwayway bilang kabayaran. Maging hindi ko ikinaila ang aking sarili upang subukan ang gamot para lamang gumaling si Liwayway. Kaya, sa mata ng mga tao, nag-alay ako ng lahat, maging ang aking buhay. Ngunit ang totoong sakit ay ako lamang ang nakakaalam. Sa wakas, malaya na ako. Wala akong lungkot kundi ginhawa at kagalakan. Ginoong Santiago, alam mo, galit ako sa mga taong nagsisinungaling sa akin. Alam ko ang iyong sakripisyo sa loob ng 3 taon. Sinasabi ng lahat na baliw kang nagmamahal sa akin. Kahit na nilabag mo ang kontrata, hindi kita sinisisi dahil pinagaling mo ang aking mga mata. Ngunit itinatago mo ang iyong damdamin para sa akin. Ginagawa mo akong tanga kaya nakakainis. Hindi ko inaasahan na sasabihin ni Liwayway ang mga salitang ito. Malinaw na ginawa ko iyon dahil ayaw kong bigyan si Liwayway at ang kanyang unang pag-ibig ng hindi kinakailangang pasanin. Bilang resulta, direktang isiniwalat ni Liwayway ang bagay na ito. Paumanhin, Liwayway. Ayaw kong mag-isip ka ng sobra at magbigay ng dagdag na pasanin. Maaari ko lamang magpanggap na walang nangyari. Hindi ko masasabi na ang mahal ko ay hindi si Liwayway. Maging mabuti kay Liwayway, ginagawa lamang siya bilang kapalit. Ang pagiging ganoon ay makakasakit ng sobra kay Liwayway. Tinitigan ako ni Liwayway ng may seryosong ekspresyon. Ginoong Santiago, hindi ka naging pabigat sa akin. Nang marinig ko ang sinabi ni Liwayway, natigilan ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang gustong mangyari ni Liwayway. Natanto rin ni Liwayway na ang kanyang mga salita ay medyo hindi naaangkop at umubo. Bagaman hindi kita kayang mahalin, nagpapasalamat ako na pinagaling mo ang aking mga mata. Gawain ko iyon. Kung hindi, baka nabangkarote na ang pamilya I. Santiago. Nakasulat sa kontrata na kailangan kitang alagaan. Responsibilidad ko iyon. Ginoong Santiago, gusto kong uminom ng milk tea. Maaari mo bang ipagtimpla ako gaya ng dati? Hanggat iyon ay kahilingan ni Liwayway, agad akong sumang-ayon. Pagkaalis ko, hindi ka agad umalis si Liwayway, ngunit maingat na sinuri ang aking kwarto. 3 taon na kaming kasal ni Liwayway, ngunit magkahiwalay pa rin kami ng kwarto. Ang kama ay napakalinis. Ang kumot ay nakatiklop at nakalagay sa sulok sa labas ng aparador at mesa. Napakasimple at napakalinis. Si Liwayway ay may malubhang obsesyon sa kalinisan, ngunit sa kwartong ito, hindi siya nakaramdam ng kakulangan sa ginhawa. Sa sandaling ito, napansin ni Liwayway na ang drawer ko ay hindi sarado. Ang kanyang obsessive-compulsive disorder ay nagtulak kay Liwayway na humakbang pasulong at gustong tulungan akong isara ang drawer. Biglang naalala ni Liwayway na nakita niya noon na may inilagay ako sa loob noon. Tila iyon ang pinakamahalagang pag-aari ko. Sa pag-iisip tungkol dito, nakaramdam ng pananabik si Liwayway. Binuksan niya ang aking drawer. Nang kunin ni Liwayway ang litrato at makita ang litrato, parang umakyat ang dugo sa kanyang utak. Sa sandaling ito, nagtitimpla ako ng milk tea sa kusina. Kasabay nito, maingat kong ipinapayo sa katulong ang dapat gawin. Sa 3 taon, sa pamamagitan ng aking pagiging magiliw, napahanga ko ang lahat sa bahay. Maging ang mga mayayaman na pamilya Ilovi ay hindi ako itinuturing na manugang. Sa huli, pinili pa rin ni Liwayway ang kanyang unang pag-ibig na tinalikuran siya noon. Tia training, ayos lang po. Para sa akin at kay Liwayway, pareho kaming malaya. Akala lamang ni Tia training na sinusubukan kong maging matatag. Sa loob ng 3 taon, nakita ng lahat kung gaano ko kamahal si Liwayway. Kung hindi, paano ko ibibigay ang aking buhay para subukan ang gamot? Ginoong Santiago. Biglang lumitaw si Liwayway sa pintuan ng kusina. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pa naging kasuklam-suklam. Liwayway, bakit ka nandito?
Malapit nang matapos ang milk tea. Tapos na ang ano? Biglang sumugod si Liwayway at tinapon ang mga mango milk tea na hindi pa tapos sa mesa. Hindi ako naghanda at nadumihan ako. Nagtatakang tumingin ako kay Liwayway. Senyora! Sigaw ni Training sa gulat. Ang senyora ay isang marangal na tao na hindi nagpapakita ng kanyang emosyon. Palagi siyang kalmado, ngunit bakit siya biglang nagalit? Tingnan mo itong litrato. Direktang inilabas ni Liwayway ang litrato. Nang makita ko ang litrato, agad na namutla ang aking mukha. Binuksan ko ang aking bibig, ngunit walang lumabas na salita. Ginoong Santiago, hindi ko inaasahan na isa kang manyakis. Naiintindihan ko na lihim kang nagtatago ng litrato ko, ngunit ginamit mo ang paraan ng pag-edit ng litrato na ito upang ilagay ako sa iyong litrato. Ang iyong aksyon ay talagang nagpaparamdam sa akin na napakasuklam. Ginoong Santiago, nagsasabi ba siya ng totoo? Magpaliwanag ka. Hindi ka ganyang tao, tama ba? Ginoong Santiago, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Paumanhin, Liwayway. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao. Maaari ko lamang tiisin ang lahat. Galit na galit si Liwayway at ibinagsak ang litrato sa lupa. Talagang binigo mo ako. Ayokong makita ka muli. Lumayas ka sa bahay na ito. Lumayo ka hanggat maaari. Bumagsak ang basag na salamin. Ang puso ko rin ay nasaktan. Iyon ang nag-iisang litrato ko kasama si Ken Hon. Iyon ang pinakamahalagang pag-aari ko. Maaari ko lamang yumuko at lumabas sa likuran ni Liwayway sa pintuan ng villa. Tumingin ako sa lugar kung saan ako nakatira sa loob ng 3 taon. Huminga ako ng malalim. Sa wakas, tapos na ang lahat. Bumalik si Liwayway sa kwarto at uminom ng red wine. Ang kanyang maputi at magandang mukha ay namula dahil sa galit at alak. Hayop na iyon, Ginoong Santiago, lihim na kinunan ako ng litrato. Kinulayan niya pa ang aking buhok ng ginto. Hindi ko alam na gusto niya ang gintong buhok. Biglang tumunog ang telepono. Nakita ni Liwayway na si Teodoro ang tumatawag. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang lumambot. Pindutin niya ang pindutan upang sagutin. Liwayway, pagkatapos ng kabilang araw, malapit na akong bumalik sa bansa. Sa oras na iyon, magkikita tayong muli. Bahagyang si Liwayway. Liwayway, ang boses mo, hindi ka masaya? O hindi mo pa rin ako pinatawad? Ang boses ni Teodoro ay bahagyang hindi mapakali. Nagpasya na akong makipaghiwalay kay Ginoong Santiago. Nasa tabi na kita. Salamat sa iyo, Liwayway. Kung ayaw mong sabihin, ako ang magsasabi kay Ginoong Santiago na ang mahal mo ay ako. Sa pagbanggit kay Ginoong Santiago, lalong lumala ang mood ni Liwayway. Sige na, Teodoro. Pagbalik mo sa bansa, susunduin kita sa airport. Mayroon pa akong gagawin kaya ibaba ko na ang telepono. Hindi naghintay si Liwayway na sumagot si Teodoro at direktang binaba ang telepono. May kumatok sa labas. Itinulak ni Training ang pinto at pumasok. Nakita niyang mas maganda ang ekspresyon ni Liwayway kaysa noong nagalit siya kanina, kaya bumulong siya, Senyora, ang litrato iyon, itapon na lang. Kapag nakita ko, nakakadiri. Pagkatapos mag-ulat ni Training, naghanda na siyang umalis, ngunit biglang tinawag siya ni Liwayway. Ibigay mo sa akin ang litrato. Sinabi na iyon ni Liwayway, kaya walang sinabi si Training at ibinigay kay Liwayway ang litrato na nililinis niya. Sa huli, tila may gustong sabihin si Training, ngunit tumigil din siya. Kung hihilingin ko na lamang sana ng pabor para kay Ginoong Santiago, hindi ko papatawarin ang kanyang kahiyahiya na pag-ugali. Senyora, sa totoo lang, nakikita ko na ang litrato ay napakatagal na. Hindi ito isang litrato na inedit. Tingnan mo, dilaw na ang litrato. Ang material ay maaaring 10 taon na. Nang marinig iyon ni Liwayway, bahagya siyang nagulat. Maingat niyang tiningnan ang litrato. Tulad ng sinabi ni Training, ang litrato ay higit sa 10 taon o hindi bababa sa 7 hanggang 8 taon na. Ang mahalaga ay 3 taon pa lamang akong kasal sa kanya. Walang masabi si Training kaya tumalikod siya at umalis. Nag-isip ng malalim si Liwayway habang nakatingin sa litrato sa kanyang kamay. Bagaman ang babae sa litrato ay kamukha ni Liwayway, sa katunayan, maraming detalye na naiba. Mas mahaba ang buhok,
uniporme ng estudyante, nunal sa pagitan ng mga kilay, ang kanyang mga ngipin kapag nakangiti. Walang pag-aalinlangan sa puso ni Liwayway. Ang mas malalim niyang iniisip, mas parang tinik na nakatusok sa puso niya at hindi niya maalis. Sa huli, kinuha ni Liwayway ang kanyang telepono at gustong hanapin ang aking numero ng telepono para paliwanagan ako sa huling pagkakataon, ngunit nang baliktarin niya ang kanyang contact list, natanto ni Liwayway na wala siyang numero ng telepono. Nag-isip ng matagal si Liwayway at tinawagan ang kanyang sekretarya na si Lee, ang kanyang matalik na kaibigan. Mabilis na nakakonekta ang telepono. Ang boses ni Lee ay inaantok pa rin. Liwayway, may problema ba kaya ka tumawag sa akin sa ganitong oras? Lee, mayroon ka bang numero ng telepono ni Ginoong Santiago? Liwayway, asawa mo iyan. Bakit mo ako tinatanong? Hindi mo ba nasabi kay Ginoong Santiago na matalik mo akong kaibigan? Siyempre, alam ni Lee ang tungkol sa unang pag-ibig, si Teodoro. Kung tutuusin, nasaksihan niya ang kanilang pagmamahal mula sa pagkabata. Sinabi kong gusto ko siyang hiwalayan agad. Liwayway, hindi ko alam kung paano sasabihin. Si Ginoong Santiago ay napakabait sa iyo. Para sa iyo, kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Si Teodoro, noong nalaman niyang bulag ka, umalis siya nang walang sinabi upang ilagay ang kumpanya Ilov sa isang passive na sitwasyon. Hindi mahalaga ang pamilya Ilov. Ngayon na nagbalik ang paningin mo, tumakbo siya para makipagbalikan. Hindi ka ba nagugumon sa pag-ibig? Nagalit si Liwayway. Lee, kung wala kang numero ni Ginoong Santiago. Kahit handa siyang mapagsabihan, ngunit nasaksihan ni Lee si Liwayway at Teodoro, kaya paano niya hindi maintindihan? Liwayway, kung maghihiwalay ka talaga kay Ginoong Santiago, iuwi ko na lang ang tuta. Kung tutuusin, napakagwapo ni Ginoong Santiago. Bahala ka. Direktang ibinaba ni Liwayway ang telepono, na parang sinabi lamang ni Lee ay isang biro. Kinabukasan, maagang nagising si Liwayway. Pagkababa niya sa hagdan, handa na ang agahan. Nasubukan na ni Liwayway na uminom muna ng lugaw at agad na sumimangot. Ang lasa ay iba sa ininom ko sa loob ng 3 taon. Domingo, hindi mo ba tinuruan ang chef kung paano lutuin ang lugaw na ito? Nang marinig ito ni G. Domingo, natigilan siya at nagmamadaling sumagot, binibini, itinuro na ng Ginoong Santiago. Tinuruan pa nga niya ang chef ng maraming beses, ngunit walang sinuman ang makakaluto ng lasa ng Ginoong Santiago. Sa pagdinig sa pangalan, naalala ni Liwayway ang litratong iyon. Agad na nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan. Napakarami kong binayaran, ngunit hindi ko pa rin natutunan ang isang mangkok ng lugaw. Walang silbi. Ayaw ko nang kumain pa. Sa kabilang banda, kararating ko lang mula sa paghugas ng aking mukha nang tumunog ang telepono. Nang makita kong si Lee ang tumatawag, natigilan ako, ngunit pinindot ko pa rin ang pindutan para sagutin. Ginoong Santiago, ang hindi nasisiyahang boses ni Lee ay dumating. Anong Ginoong Santiago? Tawagin mo akong Santiago, bobo. Bahagya akong umubo. Lee, anong meron? Pinahanap ka ba ni Liwayway sa akin? Hindi ba kayo naghiwalay ni Liwayway? Ginagawa pa rin ang mga formalidad. Okay ka lang ba? Biglang nakaramdam ng sakit ang puso ni Lee. Mula sa kwento ni Liwayway, nakakaramdam lamang ng galit si Lee. Bakit ang kanyang boss at matalik na kaibigan ay bulag? Iniwan ang isang mabait na lalaki at pumili ng taksil na walang pananagutan. Lumipat na ako mula sa bahay ni Liwayway. Ginoong Santiago, bobo ka talaga. Ang insensitive mo na nakakasakit. Bakit hindi ka nakipaglaban? Sa sandaling iyon, pumasok si Liwayway. Nagmamadaling ibinaba ni Lee ang telepono. Tiningnan ko ang telepono na may mapait na ngiti sa aking mga mata. Para sa mga tagalabas, hindi ako nakipaglaban. Sa totoo lang, para sa akin, iyon ay isang mahusay na paglaya. Inilagay ni Liwayway ang kanyang bag sa mesa. Ang kanyang magandang mga mata ay tumingin kay Lee. Lee, sino ang nagpagalit sa iyo? Kayo na idiniin ang nagpakahangal? Tumigil si Liwayway at nag-alinlangan na tumingin kay Lee. Paano mo nalaman? Nakikipag-ugnayan ka ba kay Ginoong Santiago? Nagulat si Lia at agad na naghanap ng isang perpektong dahilan para itago ang katotohanan. Kung hindi mo siya pinalaya sa villa, paano mo ako tatawagan ng ganito at tanungin kung mayroon akong numero ng telepono?
Maaari mo siyang direktang hanapin. Ipinagsama ni Liwayway ang kanyang mga kamay. Sa pagbanggit sa usaping ito, hindi niya pa rin maitago ang kanyang galit sa kanyang mga mata. Li, si Ginoong Santiago ay hindi nagtipid ng buhay para sa iyo. Tinanggap na siya ng pamilya ni Santiago. Nakalimutan mo na ba kung sino ang naghirap sa pagpapagaling sa sakit mo? Li, ang mahal ko ay palaging si Teodoro, hindi si Ginoong Santiago. Palagi mo akong sinubaybayan at si Teodoro. Dapat malinaw sa iyo na ako at si Ginoong Santiago ay may kontrata sa kasal. Ang pag-aalaga sa akin ay ang nilalaman ng kontrata. Ang tungkulin niyang gawin iyon. Higit pa rito, hindi mo alam kung ano ang karimarimarim na ginawa ni Ginoong Santiago. Ikinuwento ni Liwayway kay Li ang tungkol sa litrato. Nanlaki ang mga mata ni Li. Kinuna ni Ginoong Santiago ng litrato at inedit ang isang litrato. Palitan mo pa ang buhok at ginawang kulay ginto kaya ka nagalit at pinalaya si Ginoong Santiago. Hindi ko ba sigurado kung ako ang nasa litrato? Narito ang litrato. Tingnan mo. Kinuha ni Li ang litrato at maingat na pinagmasdan. Ang babae na ito ay kamukha ni Liwayway. Liwayway, ang litratong ito ay walang marka ng pag-edit. Sigurado ako. Tingnan mo ang dilaw naman sa litrato. Malinaw na higit sa 7 hanggang 8 taon na. Ang babaeng ito ay talagang kamukha mo, ngunit mas inosente. Magkaiba rin ang Ginoong Santiago sa litrato. Li, ang ibig mong sabihin ay kinunan ako ng litrato ni Ginoong Santiago mula pa noong high school, ngunit nag-aral ako sa isang all-girls school noong high school. Alam mo iyon. Walang lalaki. Pagkatapos mag-isip ng matagal, maaari lamang magbigay si Li ng konklusyon na kakaiba iyon. Marahil ay may nakilala si Ginoong Santiago sa high school na kamukha mo. Sa sandaling ito, wala nang gaanong tiwala si Liwayway. Kung hindi, walang dahilan para dito. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Patuloy na nagduda si Li, kung gayon ano ang sinabi ni Ginoong Santiago. Sinabi lang niyang paumanhin. Li, tingnan mo ang kanyang saloobin. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon, ngunit wala siyang sinabi. Paano ko hindi magagalit? Marahil ay may hirap si Ginoong Santiago na hindi niya kayang sabihin. Ang uniforme ng high school na ito, naalala ko na sa 2nd paaralan. Hanapin natin ang isang taong mag-iimbestiga. Pagka-uwi ko, personal na sinundo ako ng ina ni Santiago. Pagkatapos kong sabihin ang isang iina, ibinigay niya ang prutas sa kanyang kamay. Okay lang na dumating ka. Bakit ka pa nagdala ng prutas? Ngunit niyakap ng ina ni Santiago ang lahat ng aking mga prutas sa bahay. Nakasanayan ko na iyon at mumiti lamang. Naghahalaman ang iyong ama. Hindi maayos ang kumpanya. Hindi siya mapakali at gusto pa ring balikan ang bagay na ito. Napakahirap ng buhay. Una ay bumuntong hininga ang ina ni Santiago at pagkatapos ay bumulong, Santiago, sabihin mo sa akin, kamusta ang relasyon mo kay Liwayway? Tinulungan mong magbalik ang kanyang paningin. May sinabi ba siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala? Lumipat na ako mula sa bahay ni Liwayway. Alam ko na hindi maitatago ang bagay na ito, kaya kinuwento ko ang lahat. Pagkarinig nito, agad na nagbago ang mukha ng ina ni Santiago. Ang laki ng bagay na ang paglipat ay hindi na pag-usapan sa iyong mga magulang. Naghanda akong sabihin, ano ang problema? Narinig ko rin na sa hardin. Lumalakad na naka-shirt na puti si Ginang Luna. Binigyan ng ina ang Ginang Luna ng panlalaki. Paano naalis ang isang problema ng iyong anak sa tahanan ni Liwayway? Nag-agawan na nga kami sa pasimula. Nagkaayos na nga kami ng bahay na nakapirma. Tapos ano pa yung inaasahan mo? Huwag hadlangan ang pagbabalikan ni Tonyo Tan at Lizel Reyes. Sinunod ko ang lahat ng proseso simulat sa pool. Sinunod ko ng buong puso ang mga panuntunan ni Lizel Reyes, ngunit sa huli, sinabi niya sa harap ko na ang kontrata ay may bisa pa rin. Naiintindihan ko na si Lizel Reyes ang aking ₱1,000,000 na mamumuhunan at hawak pa rin niya ang aking kapalaran. Dagdag pa, si Lizel Reyes ang nagligtas sa pamilya ni Gary. Ako ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob at magbayad. At saka, halata namang lasing si Lizel, sa halip na ipaliwanag sa kanya, mas mabuting sumunod na lang. Sige, kasalanan ko, Lizel. Huwag ka nang uminom. Sa 3 taon na nakasama ko si Lizel, hindi rin naman nasayang ang buhay ko.
Alam ko na kung paano magbigay ginhawa upang mabilis siyang kumalma. Sa aking pag-aalo, unti-unti siyang kumalma at mas luminaw ang kanyang isipan. Naalala niya ang kanyang mga kahilingan sa akin kanina. Huminga ng malalim si Lizel. Gary, liwanag, bakit hindi ka nalang bumalik dito at tumira? Akala ko'y mas kalmado na si Lizel at sa wakas ay mapag-uusapan na namin ang paghihiwalay. Subalit, bagamat kalmado na siya, ang kanyang sinabi ay nagpatigil sa akin. Ang pagpapaalis ko sa iyo sa mansyon dati ay dahil sa hindi pagkakaintindihan tungkol sa litrato natin. Hindi pa naman tayo hiwalay, kaya kung umalis ka sa mansyon, pag-uusapan tayo ng ibang tao. Hindi maaari yon. Lizel, nakita ni na Luisa at Emilio na bagay tayo para sa isa't isa, at gusto nila tayong maging masaya para kina Tonyotan. Hindi nagustuhan ni Lizel Reyes ang kanyang narinig. Gary, liwanag, 3 taon na ang nakalipas, iniwan ako ni Tonyotan. Walang pananagutan niyang iniwan tayo, kaya't nalagay sa alanganin ang kumpanya ni Lolo Reyes. Sa tingin mo ba'y madaling tatanggapin ng pamilya Reyes si Tonyotan? Kailangan ko ng panahon upang hikayatin ang aking pamilya upang tanggapin niya ako, at si Tonyotan ay maging magkasintahan. Hindi pa tayo maaaring maghiwalay. Kung maghiwalay tayo, magagalit sila at hindi ito makabubuti sa pangalan ng kumpanya ni Lolo Reyes. May punto siya at hindi ko alam ang sasabihin. Pero kung patuloy akong mananatili sa tabi ni Lizel Reyes, natatakot ako na baka isang araw ay matuklasan niya na palagi ko siyang nakikita bilang kahalili ni Ginang Cruz. Kapag nangyari iyon, mas malaki ang gulo. Pagkatapos kong mag-isip ng mabuti, minabuti kong banggitin si Tonyotan upang pigilan si Lizel. Pero papayag ba si Tonyotan? Ipaliwanag mo sa kanya. Maiintindihan niya iyon. Lizel, pag-isipan mong mabuti. Kung hindi tayo maghihiwalay, mananatili kang may asawa. Kung patuloy mong makikita si Tonyotan at makunan tayo ng litrato ng mga reporter, makakasama ito sa pangalan ng kumpanya ni Lolo Reyes. Hayaan mo, ako ang bahala. Desidido si Lizel Reyes. Gary, liwanag, hindi ba't may utang na loob ka sa akin? Gusto kong patuloy mong panatilihin ang ating kasal, at hintayin mo akong hikayatin ang aking pamilya upang makabalikan kay Tonyotan. Bukod pa rito, babayaran kita ng dagdag na 50 bilyon bilang pabuya. Wala na akong magagawa. Hindi naman ito tungkol sa pera. Mayroon ng 1 trilyon na pabuya kapag natapos ang kontrata, at sobra pa yon para sa akin. Sa patuloy na pagsasama sa iisang bahay kasama si Lizel Reyes, ang lihim tungkol sa aking pagiging kahalili, ang pagnanais ni Tonyotan, at ang aking pagbabalik sa pagtugtog ng piano, ay maraming magiging hadlang. Subalit nangako ako kay Lizel Reyes. Lizel, iniligtas mo ang pamilya ni Gary. Ang utang na loob ko sa iyo ay kasing bigat ng bundok. Hindi ko kailangan ng pera, at maaari akong tumulong sa pamilya Reyes upang panatilihin ang kanilang pangalan, subalit kailangan pa rin nating maghiwalay. At saka, may isang bagay na kailangang baguhin sa kontrata, 3 taon na ang nakalipas. Iniwan ko ang aking karera upang alagaan ka noong ika'y bulag pa. Ngayon na nakakakita ka na, dapat ko na ring ipagpatuloy ang aking pangarap sa pagtugtog ng piano. Hindi ako papayag na hindi ko iyon gawin. Ito ang magiging kabayaran ko sa aking utang na loob at pagkakamali kay Lizel Reyes. Hintayin nating payagan ng pamilya Reyes na maging magkasama sina Lizel at Tonyotan. Ako na ang aalis upang maging masaya sila. Nang marinig ni Lizel Reyes ang aking sinabi, nasaktan ang kanyang puso. Talaga bang gusto mo nang maghiwalay? Dahil ba iyon kay Ginang Cruz? Hindi ba ako ang pinakamamahal mo, Gary? Mahal mo ba ako ng sobra kaya't handa kang isakripisyo ang iyong buhay? Dahil ba bumalik na si Ginang Cruz, kaya desidido kang makipaghiwalay at ipinagdarasal pa kaming maging masaya ni Tonyotan? Ano ba ako sa puso mo? Alam kong hindi ko masasagot ang kanyang tanong ngayong gabi. Sinabi ko na lang, kalma ka lang, Lizel. Ito ang pinakamabuting paraan para sa ating dalawa. Pagkasabi ko noon, tinalikuran ko siya. Nais sana ni Lizel Reyes na pigilan ako, ngunit hindi niya masabi. Gusto mo bang kanselahin ang kontrata sa paghihiwalay? Nilalayuan kita para sa ikakasaya mo, pero hindi ka masaya gaya ng inaasahan ko. Lumapit ang katiwalang si Mang Ramon at nagtanong, ano na ang lagay ni Maam, Gary? Ayos naman si Lizel.
Sa totoo lang, Ginoong Gary, hindi karapat-dapat si Ginoong Tonyo sa ating binibini. Ikaw ang nararapat na makasama ni Lizel magpakailanman. Nakita ni Mang Ramon kung gaano ko inalagaan si Lizel Reyes nitong mga nakaraang taon. Hindi umaasa si Mang Ramon na muling makakita si Lizel Reyes at makakasama niya ako magpakailanman. Subalit pinili ni Lizel Reyes ang lalaking iniwan siya 3 taon na ang nakalipas. Napailing na lang si Mang Ramon. Mang Ramon, sobra naman po kayo. Si Tonyo Tan at si Lizel Reyes ay itinadhana para sa isa't isa. Ang mahalaga ay siya ang nag-iisang lalaking minamahal ni Lizel. Hindi ako karapat-dapat. Sa mga sandaling ito, wala akong masabi at tanging maipagdarasal ko na lang ay maging masaya sina Lizel Reyes at Tonyo Tan. Napailing si Mang Ramon. Kung makikipaghiwalay sa iyo si Lizel dahil sa isang lalaking tulad ni Tonyo Tan, baka magsisi siya sa huli. Nang pansamantalang mabulag si Lizel, iniwan niya ang lahat ng matatamis na alaala. Wala man lang paliwanag o suporta, naglaho siya na parang bula. Kayang bang magbigay ng kaligayahan kay Lizel ang lalaking tulad niya? Baka mas wala pa siyang silbi kaysa sa isang hibla ng buhok mo. Kung magkakaproblema si Lizel, hindi ako naniniwala na kayang isakripisyo ni Tonyo Tan ang buhay niya para kay Lizel gaya ng ginagawa mo. Nais kong lumabas upang magpahangin. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko ang isang tao na may dalang malaking palumpo ng bulaklak at isang kahon ng cake na naglalakad papunta sa akin. Nang makita niya ako, biglang nawala ang ngiti ni Tonyo Tan at sumama ang kanyang hitsura. Bakit ka nandito? Hindi ka ba pinaalis ni Lizel? Huwag kang magkamali, Tonyo Tan. Dumito ako upang pag-usapan ang paghihiwalay namin ni Lizel. Gary, liwanag, nagpapasalamat ako sa iyo sa pag-alaga kay Lizel sa loob ng 3 taon. Ano kaya kung sabihin mo ang halaga na kailangan para layuan si Lizel? Madilim ang mga mata ni Tonyo Tan. Sa estado ng aking pamilya, sa buhay ni Tonyo Tan, wala man lang akong halaga. Sa kasamaang palad, mayroon akong mukha na mas maganda kaysa kay Tonyo Tan. Bagamat alam ko na hindi ako gusto ni Lizel Reyes, pagkatapos ng 3 taon ng aming kasal, sa masinsinang pag-aalaga sa kanya, hanggang sa bumalik ang kanyang paningin. Magagamit ni Tonyo Tan ang matatamis na alaala upang panatilihing kasama si Lizel Reyes sa loob ng maikling panahon, ngunit hindi niya masisiguro na magpakailanman ay mananatili si Lizel Reyes sa kanya. At ako ang pinakamalaking panganib. Wala akong magagawa kundi magsalita upang ipaliwanag ni Lizel sa kanya ang lahat. Sa madaling salita, maghihiwalay kami. Hindi nito maapektuhan ang relasyon mo kay Lizel. Gusto ko sanang kumuha ng pera at umalis, subalit itong si Lizel Reyes, na isang makapangyarihang amo, ay ayaw akong paalisin. May utang na loob ako kay Lizel Reyes. Ang pangako at pagkabalisa ko ay hindi maputol. Tumingin si Tonyo Tan sa akin nang may babala. Dapat mong malaman na mayroon lang isang lalaki sa puso ni Lizel, at yon ay ako. Kahit na isakripisyo mo ang iyong buhay para kay Lizel, hindi kanya mamahalin. Ang tanging magagawa ko lang ay yumuko at manahimik. Naiisip ni Lizel Reyes ang paghihiwalay sa akin. Nang marinig niya ang ingay sa ibaba, naalala niya na magpupunta pala sa mansyon si Tonyo Tan. Nagmadali siyang bumaba. Tonyo Tan, ano ang sinasabi mo kay Gary? Bahagyang nagalit ang boses ni Lizel Reyes. Lizel, nagkataon lang na nakita ko si Gary sa may pinto at nag-uusap lang kami. Kailan kayo gagawa ng proseso ng paghihiwalay? Sa pagkakabanggit sa mga salitang ipaghihiwalay, agad nagbago ang hitsura ni Lizel Reyes. Hindi napansin ni Tonyo Tan, o kung napansin man niya, patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Ang layunin niya kung bakit siya bumalik ay upang balikan si Lizel Reyes. Lizel, ito ang kulay ililang lavender na pinakagusto mo. Narito ang para sa iyo. Nakita niya na pagkatapos ng ilang taon, naaalala pa rin ni Tonyo Tan ang palumpo ng bulaklak na pinakagusto ni Lizel Reyes. Bahagyang sumaya ang mukha ni Lizel Reyes. Lumingon si Tonyo Tan sa akin. Gary, ito ang cake na Black Forest na ginawa ko. Ito ang paborito ni Lizel. Kung hindi ka abala, maaari mo bang tikman? Ang kanyang mga salita ay puno ng pangungutya, direktang binabatikos ang sitwasyon. Una, inihayag niya ang kanyang sarili bilang unang pag-ibig ni Lizel, at pagkatapos ay hindi direktang tinutukoy na hiwalay na kami ni Lizel Reyes. Nakakapanibago ang lalaking ito. Sa simula pa lang, narinig ko na ang tungkol kay Tonyo Tan,
at akala ko'y hindi siya ang uri ng taong mayabang o mayabang na mayaman na hinahamak ang iba. Maliban sa pagtatapos ng kanilang kasunduan, ayaw niyang malagpasan ang pagsubok na iyon. Ang ibang parte ni Tonyo Tan ay tunay na karapat-dapat kay Lizel Reyes. Gayunpaman, ito ang pinili ni Lizel Reyes at wala akong karapatang makialam. Lalabas ako para maglakad-lakad. Wala akong balak na manatili dito bilang istorbo. Nang makita ni Lizel Reyes na aalis na ako, lumapit siya sa akin. Gary, manatili ka kasama namin. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kasama mo ang unang pag-ibig mo at pananatilihin mo ako para maging palamuti. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ni Lizel Reyes. Nagulat din si Tonyo Tan. Biglang nagbago ang kanyang hitsura. Lizel, sinabi mo na iyan. Gary, maaari ka bang tumulong sa amin? Sa 3 taon na wala ako, gusto kong malaman kung paano mo inalagaan si Lizel upang may matutunan ako. Medyo sumasakit ang ulo ko. Kung ganon, may mga salita na mas mabuting sabihin na lang kapag kumpleto tayong lahat. Gaya ng isang punong abala, inilagay ni Tonyo Tan ang cake sa mesa, at personal na hinati ang cake para kina Lizel Reyes at sa akin. Lizel, gusto mo ang parte na ito? May pulot sa loob at nagdagdag din ako ng ugat ng kagubatan. Salamat, Tonyo Tan. Naantig ang puso ni Lizel Reyes sa pagpapakita ng perpektong pag-ugali ni Tonyo Tan ngayong gabi. Naalala niya ang bawat sandali sa nakaraan. Ito ang nakaraan na hindi kayang kalimutan ni Lizel Reyes. Ang mahalaga ay naaalala pa rin ni Tonyo Tan ang lahat, gaya ng dati. Personal niyang inilagay kay Lizel Reyes ang kanyang paboritong palumpo ng bulaklak, ginawa ang cake na pinakagusto ni Lizel Reyes. Ang taong nasa puso niya ay hindi nagbago. Hindi nagkamali si Lizel Reyes sa kanyang pagpili. Bagamat medyo napasobra si Tonyo Tan ngayong gabi, lumampas sa limitasyon dahil lang iyon sa matagal na silang hindi nagkikita. Hindi dapat sumagot ng ganito si Lizel Reyes. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng kasalanan si Lizel Reyes kay Tonyo Tan. Kinuha niya ang kanyang plato at tinikman ang cake na Black Forest na gawa ni Tonyo Tan. Nagulat si Lizel Reyes. Mas sumasarap ang cake pagkatapos na baguhin ni Tonyo Tan. Gayunpaman, gumawa rin ako ng cake para kay Lizel Reyes. Naaalala pa ni Lizel Reyes na sinabi niya sa akin na hindi na niya matitikman ang pinakamasarap na cake na Black Forest sa mundo na gawa ni Tonyo Tan. Ngayong pinaghahambing ko na ang aming mga cake, mas masarap ang cake ko kaysa sa cake ni Tonyo Tan. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ang mga bagay na hindi kayang palitan sa alaala, kapag bumalik sa iyo, matutuklasan mo na hindi pala sila hindi mapapalitan. Masarap ba, Lizel? Ang pagtango ni Lizel Reyes ay tila nagdududa. Halata na napansin ni Tonyo Tan yon. May bahid ng hindi pagkakontento sa kanyang mga mata. Napatawa siya sa kanyang isipan. Mukhang nagkatotoo ang pag-aalala ni Tonyo Tan. Gusto niyang bumalik kay Lizel Reyes, kaya kailangan akong maglaho. Kanina sinabi mo na pag-uusapan ninyo ang paghihiwalay ninyo. Kailan kayo pupunta sa munisipyo upang gawin ang proseso? Bahagyang nagmamadali ang boses ni Tonyo Tan. Kung walang problema, Lizel, bukas na tayo maghiwalay. Paghihiwalay at muling paghihiwalay. Gusto ni Tonyo Tan na maghiwalay kami ni Lizel. Gusto ko ring maghiwalay kami ni Lizel. Napagod si Lizel Reyes. Sa kanyang isipan, nakita niya ang hitsura ni Ginang Cruz, na katulad niya. Bigla niyang ibinaba ang cake sa mesa. Tonyo Tan, paano ko iyan gagawin? Kailangan pa bang ituro ko sa'yo? Ang kilos na ito ay nakagulat kina Tonyo Tan at sa akin. Nagpaliwanag si Tonyo Tan, Lizel, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ako nang bahala sa lahat. Inihatid ko na ang cake, kaya umalis ka na. Huwag kang mag-alala na may ibang makakita sa'yo. Sinabi ni Mang Ramon, umalis ka na. Hindi matatag ang emosyon ni Binibining Lizel. Maaari kang bumalik sa ibang araw. Nagalit si Tonyo Tan at umalis. Akala niya ay siya ang may-ari ng bahay na ito, ang unang pag-ibig na hindi kayang kalimutan ni Lizel Reyes. Hindi niya inaasahan na sa isang iglap, magiging katawa-tawa siya. Pagkaalis ni Tonyo Tan, hindi ko na talaga mapigilang magsalita. Ang paghihiwalay ninyo ni Lizel, dapat mong pag-isipang mabuti. Hindi nito dapat maapektuhan ang relasyon mo kay Tonyo Tan. Tinitigan ako ni Lizel Reyes na para bang gusto niya akong basahin. Gary, hindi ba't mahal na mahal mo ako?
Mahal mo ba ako ng sobra kaya isasakripisyo mo ang buhay mo? Bakit ka nagmamadali na maghiwalay kung ipinagpaliban ko ang proseso? Lizel, ang mahal mo ay si Tonyo Tan. Siya ang una mong pag-ibig. Hindi ba't napagpasyahan mo na ang lahat ng ito? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang gusto mong gawin. Ang aking mga salita ay direktang nakasakit sa puso ni Lizel Reyes. Bakit ba kusang tumatanggi si Lizel Reyes na maghiwalay sa akin? Hindi ito lubos na maintindihan ni Lizel Reyes. Kailangang pag-isipang mabuti ang paghihiwalay na ito. Maapektuhan hindi lamang ako, ikaw at si Tonyo Tan, kundi pati na rin ang kumpanya ni Lolo Reyes. Ayokong magdulot ng problema. Pagkatapos sabihin ni Lizel Reyes ang mga salitang ito, hindi na siya nagsalita at umakyat na. Iniwan niya ako na litong-lito. Lizel Reyes, nababaliw ka na ba? Hindi ba? Kinabukasan, pumunta ako sa ilalim ng gusali ng Lolo Reyes. Tumingala ako sa matayog na gusali sa aking harapan. It's time to come to an end. Sa loob ng opisina, may bahid ng galit ang boses ni Lizel Reyes. Gary, sinabi ko sa'yo na tumira ka sa bahay. Bakit ka umalis kagabi? Tiningnan ko ng malamig si Lizel Reyes. Umako pa ako ng kondo sa labas. Ngayon na ako magsisimulang lumipat doon. Ayokong sabihin ang mga salitang ito sa ikalawang pagkakataon. Naiintindihan ko na tungkol dito, Lizel Reyes. Sinabi ko na sa'yo kagabi. Maaari akong lumipat pabalik doon, subalit kailangan muna nating gawin ang proseso ng paghihiwalay. Kailangan ko ring ipagpatuloy ang aking karera. Nakatulala si Lizel Reyes sa akin. Ito pa ba ang dating Gary na palaging nagmamalasakit sa akin at nakukontento sa lahat? Hindi. Matapos matuklasan ni Lizel Reyes ang mga litrato ko kasama si Ginang Cruz, tila nagbago na talaga ako. Sa huli, ang mahal ko ba ay si Ginang Cruz o si Lizel Reyes? Gary, hindi ka naman ganyan dati. Bahagyang lumambot ang boses ni Lizel Reyes. Lizel, para sa ating tatlo, ang paghihiwalay ang pinakamagandang pagpipilian. Noong una, sinunod ko ang mga nilalaman ng kontrata. Nagpapasalamat ako sa utang na loob ng pamilya ni Gary Reyes sa akin. Palagi kitang sinusunod. Ngayon nakakakita ka na. Natapos na ang kontrata. Dapat ko nang ituloy kung ano ang gusto ko. Pagkarinig noon, nawala ng kontrol si Lizel Reyes. Tiningnan niya ako at sinabi, Gary, huwag mong kalimutan na may 2 taon pa ang kontrata. Kung hindi ka susunod sa akin, hindi ka susunod sa mga nilalaman ng kontrata. May karapatan akong bawiin ang lahat ng ibinigay ko sa'yo. Hindi ko pa nakikitang nagalit si Lizel Reyes. Lizel, ayoko lang magdagdag ng problema. Sige na nga, maghiwalay na tayo. Pero huwag muna ngayon. Ituring mo ng pakiusap ko to sa'yo. Maaari ka bang lumipat at tumira sa bahay? Sa sandaling binanggit niya ang utang na loob na ito, hindi na ako nagalit. Sige, maaari akong lumipat. Maaari rin nating pansamantalang ipagpaliban ang paghihiwalay, subalit hindi ko ibabalik ang kondo sa labas. Hindi ka rin maaaring makialam sa aking karera. Wala nang magagawa si Lizel Reyes kundi magbigay. Pagkaalis ko, pumasok si Luisa. Lizel, paano mo kinausap si Gary tungkol sa paghihiwalay? Nang makita niya ang mga inaasahang mata ni Luisa, mas lalong hindi mapalagay si Lizel Reyes. Hindi ko gustong makipaghiwalay kay Gary. Pagkarinig noon, nagulat si Luisa. Plano mo bang bumalik kay Tonyo Tan? Lizel, ano ba ang iniisip mo? Hindi ngayon ang tamang panahon upang makipaghiwalay. Hindi ka ba nagsisisi? Hindi mo ba mahal si Gary? Agad tumanggi si Lizel Reyes. Ang mahal ko ay si Tonyo Tan. Palagi na siyang ganon. Pagkaalis ni Luisa, nakatanggap si Lizel Reyes ng mensahe. Ginang Reyes, malapit na naming makumpleto ang mga dokumento ni Ginang Cruz. Sa kabilang dako, pumunta ako sa Kulon Academy of Music. Nang tinitingnan ko ang pamilyar na tanawin sa aking harapan, gaya ng isang masayang kanta sa tag-init, minsan ay naging miyembro rin ako dito. Ano ang iniisip mo? Biglang narinig ko ang boses ni Ginang Cruz sa likod ko. Professor Cruz, nagkataon lang na balak kitang kontakin. Natatakot ako na bigla kang tatakbo at mawala. Tumawa si Ginang Cruz at sinabi, tara na, pumasok tayo sa music room at magsimula. Gary, kailangan mong mabilis na mahanap ang iyong alaala.
Magsisimula akong mag-ayos ng mga kompetisyon para sa'yo. Naglaho ka sa loob ng 3 taon at napalampas mo ang maraming kompetisyon. Kailangan mong magsimula sa elementarya. Ngayon, kailangan mong makakuha ng matataas na marka mula sa mga hukom sa bansa upang mabilis kang makapag-qualify sa mga pandaigdigang kompetisyon ng piano. Sa utang na loob ko kay Ginang Cruz, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Ang tanging magagawa ko lang ay itugtog ang isang piano piece para sa kanya. Sa loob ng music room, ang aking mahahabang puting daliri ay tumugtog sa mga itim at puting piyesa. Sa bawat pagkakataon na ako'y tumutugtog, gumagalaw ang mga pinong particle sa hangin. Ang mabilis na galaw sa pagitan ng mga piyesa ay parang pinakamaliwanag na mga bituin sa kalangitan ng gabi, na humahantong sa tilapon ng melodya at bumubuo sa isang matingkad at kilalang painting ng musika. Hindi ko inaasahan na sa labas ng music room, maraming estudyante ang nagtipon. Karamihan sa kanila ay naririnig ang tungkol sa henyo sa Kowloon Academy of Music noon. Ako at si Ginang Cruz ay bumalik sa paaralan upang marinig ang tunog ng piano mula kay Senior Gary ng personal. Napanood na nila ang marami sa aking mga video, ngunit hindi pa rin ito kasing ganda ng makita ito ng personal. Malaki ang ipinagbago sa ganda ng pagtugtog ko sa kanta ni Batch, at ang bawat piyesa ng musika ay punong-puno ng kalungkutan at walang hanggang kalungkutan. Nang matapos ang musika, nakapikit pa rin si Ginang Cruz, tinatamasa ang musika. Sa labas ng music room, biglang maririnig ang palakpakan. Pagkarinig noon, umubo ng ilang beses si Ginang Cruz, tumingin sa mga estudyante, at sinabi, "Gary, kailangan munang magsanay. Huwag kayong magtipon sa labas ng music room." Kinailangan ng pagsusumikap ni Ginang Cruz para paalisin sila. Sa loob ng karamihan, isang maliit na estudyanteng babae ang tumakbo. Ang mahaba niyang buhok ay kumakaway sa hangin at may dala siyang biolin. Nanginginig siyang tumakbo papunta sa kanya. "Professor Cruz, hintayin niyo po ako." Sa sandaling yon, natigil ako sa paghinga. Katulad siya ng babaeng sumaklolo sa akin noong 3rd year ako. Agad akong tumayo. Pagkatapos mag-atubili ng ilang sandali, napagtanto ko na ang babaeng nakatayo sa aking harapan ay hindi pala si Ginang Cruz. Dahan-dahan akong umupo sa upuan. Siyempre napansin ni Ginang Cruz na hindi ako maayos. "Gary, kilala mo ba siya?" Umiling ako. Tumakbo papunta sa aking harapan ang babaeng blonde at nagpaliwanag, "Ako si Tanya Valdez. Ako ay isang freshman ng K-24. Maaaring hindi ako kilala ni Senior Gary, ngunit kilala ko siya. Noong unang marinig ko ang kanyang musika, nagpa siya ako na kung may pagkakataon na makita ko si Senior, gusto kong ako ang kanyang backup. Kailangang ipagpatuloy ni Noel ang kanyang pagiging pianista, dahil maaga o huli ay haharapin niya ang mga bagay na ito. Kung sa init pa lang ay hindi na niya kaya, paano pa kaya siya makikipagsapalaran sa mundo? Kung sinusundan mo pa ang balita ni Teresa, makikita mo ako dito." Bulong ko sa tono ng labis na pananabik sa aking dating kasintahan. Biglang may tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa sandaling kumonekta, tumunog ang masiglang boses sa kabilang linya, "Diego Lakas. Hindi ko inaasahan na babalik ka pa pala." Nagulat ako at nasambit, "Mumba? Ikaw ba yan? Ang Mumba mo? Magkita tayo." Siyempre. Hindi ko akalain na makikita ko ang aking matalik na kaibigan noong high school, si Trillo Bayan. "May nakuha ka na bang impormasyon tungkol sa pakiusap ko?" "Pasensya na, wala pa akong tiyak na balita. Mag-usap na lang tayo kapag nagkita tayo." Kinabukasan, bumaba si Lisa magtanggol at nakita niya akong abala sa kusina. Isa-isa kong inilalabas ang almusal. Nang makita ko si Lisa, bahagya akong umiti, "Lisa, magandang umaga." Sa isang iglap, para bang bumalik si Lisa sa nakaraan. Isang pakiramdam ng seguridad at init na hindi pa niya nararamdaman ang bumalot sa kanyang puso. Umupo si Lisa sa kanyang upuan at uminom ng mainit na lugaw na iniluto ko para sa kanya. Ang kanyang tiyan at kaluluwa ay kapwa uminit, wala na ang sitwasyon ng kawalan ng ganang kumain na tulad ng dati. Nang ilabas ko ang huling ulam, hinubad ko ang aking apron. "Lisa, dahan-dahan ka lang kumain. Aalis na ako. Hindi ako sasabay sa iyo kumain." "Kumain ka na?" Nang makita niya akong paalis na, nakaramdam ng paninikip sa dibdib si Lisa. Natatakot na hahanapin ko si Cecilia Bautista,
at nagmamadaling nagsalita, Diego, umupo ka. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Nang marinig ko iyon, huminto ako at masunuring umupo sa tapat ni Lisa. Lisa, anong problema? Inayos ni Lisa ang kanyang mga iniisip. May isang kumpanya ng maikling video sa bagong lungsod na interesado sa iyo. Pinakiusapan nila akong tanungin ka kung gusto mong pumirma ng kontrata sa kanila. Kumunot ang noo ko. Ang kumpanya ba ni Teresa Bautista? Tumanggi agad ako. May motibo si Teresa Bautista sa pagsasabi niyan. Alam mo na naiintindihan ko si Teresa Bautista, pero hindi ka ba naniniwala sa akin? Umiling ako at tumanggi pa rin. Ang diborsyo ang pinakamahusay na solusyon. Habang pinapanood ang aking likod na paalis, isang mahirap na kapaitan ang bumalot sa puso ni Lisa. Pagkatapos ay napaupo siya sa kanyang upuan sa Magtanggol Corporation. Agad na napansin ni Luisa Legaspi ang pagbabago sa ugali ni Lisa at nagtatakang nagtanong, Lisa, bakit parang ang tamlay mo? Tiningnan ni Lisa ang kanyang matalik na kaibigan at kinagat ang kanyang labi. Sa wakas ay nagpasya siyang sabihin ang totoo. Natulala si Luisa nang marinig ito. Wala namang masama doon. Hiwalay na kayo ni Teresa Bautista. Ano pang karapatan ni Diego na manatili? Ang pagkawala niya ay para na ring nag-isip siya para sa inyong dalawa. Hindi talaga matiis ni Luisa ang pag-ugali ni Lisa at nagsalita ng diretsyo. Pinag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Mahal mo pa rin ba talaga si Teresa Bautista o mayroon ka ng Diego sa puso mo? Nasambit ni Lisa, syempre, mahal ko pa rin si Teresa Bautista. Kahit na sa tingin ko ay isang bastos si Teresa Bautista na hindi karapat-dapat sa iyo, kung nagpasya ka na, huwag kang magsisi. Huwag mong sayangin ang pagmamahal ni Diego Lakas. Sinusuportahan mo rin ba na putulin ko ang ugnayan kay Diego at huwag na kaming magkita muli? Tumingin si Luisa kay Lisa. Ano pa bang gusto mo? Tumunog ang telepono. Pindot ni Lisa ang sagot gamit ang isang komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Teresa, bakit? Lisa, malapit ako sa opisina mo. Gusto kitang makita, pwede ba? Magkita tayo sa ibang lugar. Sa sandaling ito, pumunta ako sa kapihan na pinagtagpuan namin ni Trillo. Nang makita niya ako, agad na lumapit si Trillo at bahagyang sinuntok ako sa dibdib. Pare, 3 taon na tayong hindi nagkikita, bakit mas gumwapo ka pa? Paano na kami? Ang bibig mo ay kasing tamis pa rin ang dati, kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin, pabirong sabi ko. Matagal na kaming hindi nagkikita, kaya nagkumustahan kami ni Trillo sa mga nagdaang taon. Diego, noong nasa ibang bansa ako, akala ko si Teresa Bautista ay may mahusay na talento sa musika, kaya tiyak na sisikat siya sa ibang bansa. Pero ang resulta ay ganito pa rin, pinigilan ni Trillo ang kanyang sama ng loob at bahagyang tumawa. Kung sabihin kong hindi ako nadismaya, nagsisinungaling ako. Matagal na naming hinahanap si Teresa, pero wala pa rin kaming bakas. Sana ay mahanap mo siya. Napakahirap hanapin sa ibang bansa. Noong grade 12, para bang nawala si Teresa sa buhay ko. Diego, hindi ka pa ba talaga susuko? 7 taon na ang nakalipas. Ang high school ang pinakamahirap na araw sa buhay ko. Alam mo ang lahat tungkol sa kung gaano kahalaga sa akin si Teresa. Sabi mo yan syempre susuportahan ka namin bilang magkapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, kinamot ni Trillo ang kanyang ulo at nagsimulang magsalita ng medyo nahihiya, pare, hihingi ako ng pabor sa iyo. Ngumiti ako. Trillo, 3 taon ka nang nasa ibang bansa, kailan ka pa naging mahiyain? Sabihin mo na. Nagbukas ako ng isang kumpanya ng entertainment ng maikling video na tinatawag na Lakas Media. Kasalukuyang binubuo namin ang isang algorithm para sa malaking data collection, pero kailangan namin ng sikat na streamer para maging mukha ng kumpanya. Kung okay lang sa iyo, pwede kitang bigyan ng pinakamataas na kontrata. Kapag may libre kang oras, pumunta ka at mag-shoot ng ilang video. Ang ibang staff na ang bahala. Lahat ba ay nagmamadaling pumasok sa larangan ng maikling video? Narinig kong malaki ang ipinuhunan ng pamilya ni Legaspi sa larangan ng maikling video, kaya muntik nang bumagsak ang ibang kumpanya ng maikling video. Buti na lang at maaga kaming nagtrabaho at malakas ang algorithm namin, kaya hindi kami natanggal. Kung sasali ka, tiyak na sisikat ka ng husto. Kapag sumikat ka sa bansa, baka makita ni Teresa ang balita mo.
Ang huling pangungusap ang nakakumbinsi sa akin. Bukod dito, ayon sa schedule na isinaayos ni Cecilia, magtatagal pa bago ako makasali sa mga internasyonal na kompetisyon sa piano. Trillo, hindi ko kayang magdesisyon dito ng mag-isa. Kailangan kong pag-usapan ito kay Professor Cecilia dahil marami rin siyang isinaayos na kompetisyon para sa akin. Natatakot akong hindi ko kaya. Okay lang basta't pag-isipan mo. Salamat, masayang umiti si Trillo. Trillo, paano ko hindi maintindihan ang puso mo? Magkakilala kami mula pagkabata at lumaki ng sama-sama. Marami sa aking mga paghihirap ang tinulungan ni Trillo. Kahit na muntik nang mabankrupt ang pamilya ni Lakas, balak pa rin ni Trillo na talikuran ang kanyang karera at kunin ang pera para tulungan akong magbayad ng utang. Buti na lang at napigilan ko siya sa oras. Lagi kong tatandaan ang mga bagay na ito sa aking puso, kaya nagpapasalamat ako na tinulungan ako ng pamilya ni Magtanggol. Ay tama, Diego, sa iyong sikat na video, mayroon ding isang biolinistang babae. Kung titignan mo lang ang babaeng ito, medyo kamukha niya si Teresa. Akala ko ay natagpuan mo na siya. Ang pangalan niya ay Karina Di Magiba. Isa siyang biolinista sa paaralang musika ng Teresa. Tumango si Trillo para ipakita na naiintindihan niya. Hindi nakakagulat na gusto mo siyang makatrabaho. Diego, naaalala mo pa ba? Dati ay gustong-gusto ni Teresa na tumugtog ng iba't ibang instrumento. Pagkatapos lang kayong magkita nang nagpa siya siyang mag-focus sa biolin. Huwag mong gamitin ang walang sala bilang kapalit ni Teresa. Huwag mong makita ang bago at kalimutan ang luma, mariin akong tumango. Paano ko hindi malalaman kung gaano karaming bagay ang isinuko ng babaeng nagligtas sa akin para sa akin? Makasarili lang ako sa pagkakataong ito. Siguro wala na akong pagkakataong makatrabaho si Karina. Kung sa bagay, hindi naman si Karina si Teresa. Salamat sa pagpayag mong sumama sa akin, masaya talaga ako. Lisa, tungkol sa diborsyo, totoo bang patuloy itong inaantala ni Diego at hindi binabanggit ang bagay na ito? Nagbago ang tono ni Teresa. Teresa, hindi lang ito dahil kay Diego, mayroon ding ibang mga dahilan. Sa madaling salita, hayaan mo na akong bahala dito. Aayusin ko ito. Huwag kang makialam o magagalit ako. Nakaupo ako sa upuan na nakatalikod kina Lisa at Teresa. Hindi ko nakita na pumasok sila nang makita ni Trillo ang isang pamilyar na figura na may hawak na tasa ng tsaa. Natigilan siya at akala niya ay namamalikmata lang siya, kaya tinawag niya, Teresa Bautista. Nang marinig ko ang pangalan na Teresa, para bang nakuryente ang puso ko. Nagmadali akong tumingin sa direksyon na tinuturo ni Trillo at natuklasan na si Lisa Magtanggol pala ito. Nanlamig ang aking puso. Sa sandaling ito, nakita na ako ni Lisa at Trillo. Sa pangalan na Teresa, nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa sa kanyang puso. Nakakagulat na kayo rin pala ni Direktor Trillo ay narito. Direktor Bautista, bakit ka narito? Pasensya na, mukhang nagkamali ako ng pagkakakilanlan. Ito ba ang iyong kasintahan? Kahit na sila ay mga katunggali, kailangan pa ring panatilihin ang panlabas na pagkakaisa. Ito ang aking kasintahan, si Lisa Magtanggol, bahagyang umisi si Teresa. Hindi makapaniwala si Lisa na aaminin ni Teresa ito at tinitigan niya si Teresa. May ibang tao dito, kaya hindi magiging maganda kung magsisimula ng eksena. Okay lang Lisa, mukhang malapit si pangkalahatang Legazpi kay Diego, kaya malalaman at malalaman din niya ito. Kung hindi mo problema, pwede ba kaming makiupo? Hindi na kailangan, malapit na kaming matapos ni Trillo. Mauna na kami. Mag-usap na lang kayong dalawa. Halos di na makapaniwala si Trillo at gusto na niyang kurutin ang sarili. Diyos ko, ang relasyon nilang tatlo ay napakakomplikado. Inamin ni Teresa na si Lisa ang kanyang kasintahan, pero si Lisa pala ang taong sinabi kong papakasalan ko. Sobrang gulo, nakakamanhid ng anit. Nagmadali siyang sumunod sa akin at umalis. Matapos kaming umalis, galit na nagsalita si Lisa, Teresa, labis ka na. Sinabi ko na sa iyo na huwag mong isama si Diego sa usapan natin. Bukod dito, bakit mo inaamin ang relasyon natin sa harap ng ibang tao? Lisa, kaibigan ni Diego si Trillo. Sa tingin mo ba ay hindi niya alam ang relasyon natin? Bilang iyong lalaki, sasabihin ko sa kanya sa madaling panahon. Hindi ko hahayaang patuloy kanyang hilaan. Alam mo ba kung sino ang lalaki kanina?
Siya ang nagtatag ng kalabang maikling video na mayroon sa bansa. Mukhang tumanggi si Diego na makipagtulungan sa iyo dahil hindi siya dakila, pero nakahanap na siya ng ibang kasosyo. Nang sabihin ito, naisip ni Lisa ang bagay na sinabi ko na mawawala na ako ng tuluyan sa kanyang mundo. Lalo siyang nakaramdam ng pagkasuklam sa kanyang puso. Teresa, bigla kong naalala na may kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Mauna na ako. Bukod pa rito, ipinangako mo na sa akin na hindi mo hahanapin si Diego o hindi na kita papansinin. Aayusin ko ito ng mabuti. Hindi katulad nito, Lisa. Kadarating mo lang gusto mo na agad umalis. Para saan ba ako sa iyo? Baka balak mo siyang hanapin? Teresa, kung hindi kita iniisip, hindi na sana ako bumalik sa iyo. Ang sakit na binigay mo sa akin 3 taon na ang nakalipas ay napakalaki. Kaya ko pang palampasin iyon at bigyan ka ng pagkakataon, pero patuloy mo akong ginugulo. Pag-isipan mo iyan. Pagkatapos niyang marinig iyon, naging pangit ang ekspresyon ni Teresa na para bang kumain siya ng dumi. Pagkaraan ng ilang sandali, palihim na lumapit ang isang anino sa gilid ni Teresa. Pangkalahatang Legazpi, nakunan ko na ang mga larawan. Sige, gusto kong makita iyon sa balita bukas. Hindi bale kung gaano kalaki ang gagastusin, wika ni Teresa. Bumalik si Teresa sa bansa sa pagkakataong ito dahil kay Elisa. Hindi bale kung ano ang gagamitin niyang paraan, kailangan niyang bumalik kay Elisa para makuha muli ang pagkilala ng pamilya ni Magtanggol. Sa kabilang banda, nagpalit ako ng upuan kay Trillo. Umupo si Trillo at umiling. Diego, hindi ko inaasahan na magiging kamukha ni Teresa si Lisa. Maliban sa kulay ng buhok, kung titingnan mo lang, si Teresa talaga siya. Tumahimik ako. Alam ko iyon ng malinaw. Dati, nang marinig kong mahal mo si Lisa at handa ka pang sumugal sa iyong buhay para subukan ang gamot para gamutin ang kanyang mata, hindi ako naniniwala. Mukhang hindi mo tinatrato si Lisa bilang si Teresa. Trillo, huwag kang magsalita ng basta-basta. Iyon ang katotohanan na pinakaayaw kong malaman ni Lisa, masungit kong sabi. Tama, may sakit nga ako. Tignan mo itong bibig ko at nagsasalita ng walang basehan. Kahit na naiintindihan natin sa ating puso, hindi natin dapat sabihin ito ng lantaran. Sa kabilang panig, nakaupo si Cecilia sa high-speed train na nakadekwatrong mga braso at nakapikit para magpahinga. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Nakita ni Cecilia na ako ang tumatawag, pero hindi niya namalayan na nagkakaroon na ng ngiti sa kanyang mukha. Professor Cecilia, gusto ko sanang pag-usapan sa iyo ang isang bagay. Sinabi ko kay Cecilia ang tungkol sa aking planong makipagtulungan kay Trillo, iniisip na pipigilan ako ni Cecilia. Hindi ko akalain na papayag si Cecilia. Okay lang, agad niyang sagot. Medyo nalito ako nang matanggap ko ang kanyang sagot na hindi ko inaasahan. Ang kompetisyon ay hindi lamang tumitingin sa iyong mga kasanayan at inspirasyon, kung minsan ay mahalaga rin ang mga panlabas na kadahilanan. Narinig ko ang tungkol sa kumpanyang ito. Isa itong napaka-promising na kumpanya. Kailan ka pipirma ng kontrata? Sasamahan kita. Salamat, Professor Cecilia, nagpapasalamat ako na nakilala ko ang isang guro tulad niya. Napakaswerte ko. Pagkababa ko ng telepono, sinabi ko rin kay Trillo ang ibig sabihin ni Cecilia. Pagbalik ko sa inuupahan kong apartment, akmang babalik na sana ako para magsanay sa piano nang makasalubong ko ang 2 pamilyar na figura na papalapit. Sina Karina Di Magiba at ang kanyang matalik na kaibigan pala. Matapos mag-usap, nalaman ko na gusto rin palang umupa ni Karina dito para magsanay sa biolin. Nang imungkahi nilang pumunta sa kwarto ko para maglibot at makinig ng tugtog ng piano, hindi na ako tumanggi. Pumayag na lang ako. 4:30 ng hapon, matapos kumain ng tanghalian, inihatid ko si Karina at ang kanyang kaibigan pauwi. Biglang may humintong Ferrari sa harap ko. Ibinaba ni Teresa Bautista ang bintana ng sasakyan na nakasuot ng shades at kumindat sa akin. Diego, sumakay ka. Mag-usap tayo. Kumunot ang noo ko na hindi ipinapakita. Teresa Bautista, sa tingin ko ay nasabi na natin ang dapat sabihin. Pagpapatunay na narito si Teresa ay nagpapakita na sinisiyasat niya ang inuupahan kong bahay. Ito ang nagpagalit sa akin. Nararamdaman ko na nilalabag ang aking pagiging pribado. Kung isa kang tunay na lalaki, sumakay ka. Malamig akong tiningnan ni Teresa.
Huminga ako ng malalim at nagpa siya pa ring sumakay. Mayroon akong ilang bagay na kailangan kong linawin. Wala akong dahilan para tiisin ang walang dahilan na puot mula kay Teresa. Inihinto ni Teresa ang sasakyan sa isang kapihan. Matapos maihain ang kape, dumiretso si Teresa sa punto. Alam kong kinasal ka kay Elisa para sa kontrata. Matapos ang lahat ng ito, bibigyan ka niya ng 1 trilyong piso. Ngayon, bibigyan kita ng 2 trilyong piso. Kailangan mong hiwalayan si Lisa ngayon din. Teresa, hindi talaga ito tungkol sa pera. Ilang beses ko nang nakipag-usap kay Lisa tungkol sa diborsyo. Patuloy niya lang itong inaantala. Tumawa ng malamig si Teresa. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ginamit mo ang pamamaraan para antalahin ito. Sinabi na sa akin ni Lisa ang lahat.